Umuwi si Shai sa bahay nila upang kumuha lamang ng gamit. Pangatlong linggo na ni Sheena sa ospital at kahit maubos pa ang milyon na binigay ng ama ni Lou ay wala siyang pakialam dahil para ito kay Sheena. Ngayon lang siya nakahiga sa sariling kama mula umuwi siya galing Hong Kong. Hindi pa nabubura sa kanya ang lahat, lalong-lalo na ang nangyari sa kanila ni Lou at ang video nila ni Gabriel na kuhang panoorin pa ng daddy ni Lou. Kusang umagos ang luha niya dahil hanggang ngayon mabigat pa rin ang puso niya. Napatingin siya sa kanyang cellphone at dito nakita niya si Lou sa headline. Kinasal na ito sa isang Chinese chef at mukhang masaya si Lou. Minahal din naman kita, pero hindi ko halos akalain na aabot sa ganun ang gagawin mo sa akin. Hindi naman kita masisi. Manluloko ako. Yun ang tingin nila sa akin. Sambit ni Shai at pumikit. Ilang sandali, napalingat si Shai dahil nakarinig siya ng kalabog. Sino yan? Kinuha niya ang metallic tube sa gilid ng kama at sinimulang maglakad. Pagkalabas niya ng kwarto, nakita niya si Lou. Seryoso ang mukha nito, lalong mukhang umiyak. Napatayo ng maayos si Shai at hindi pa rin binibitiwan ang hawak niya. Para bang sumagi uli sa isip niya ang nangyari sa Hong Kong. Huwag kang lalapit sa akin. Nagsimulang natakot si Shai at nanginig ang buong katawan. I'm sorry, Shai. Saad nito at akmang lalapit sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin. Maawa ka. Paghagulgol niya. Mabilis na hinatak ni Lou ang hawak niyang metallic tube at itinapon kung saan. Hinatak niya si Shai at hinagkan. Please listen to me. Hinarap siya nito at pinunasan ng luha niya. Pilit iniwasan ni Shai na tumingin sa mga mata ni Lou. Please talk to me. Listen to me. Saad nito. I'm sorry, Shai. I was wrong. I didn't listen to you. Puno ako ng galit dahil sa napanood ko. Sinaktan ko ang babaeng mahal ko. Akala akong tinanggap mo ang pera para magpakalayo-layo ka at dahil gusto mo lang talaga ay pera. Pero mali pala ang lahat ng sinabi ni Dad. Nalaman kong para kay Sheena para lahat ng ginawa mo. Patawarin mo ko. At alam kong hindi ganun kadali. Saad ni Lou at tahimik lang si Shai. Nakikinig at hindi pa rin nakatingin sa kanya. Mahal kita, Shai. Pero mabuti ng ganito na nagkahiwalay tayo. Dahil hindi ko kayang makita ka lagi. Dahil sumasagi sa isip ko kung paano kita sinaktan. Sambit nito at tumingin si Shai sa kanya. I'm a married man now. I married her after the day we fought. Gusto lang na bago ko tuluyang umalis ng Pilipinas ay makausap kita ng maayos. Saad ni Lou. I'm sorry, Lou. At maraming salamat. Sambit ni Shai at tinignan ang mata ni Lou na umiiyak. I hate myself for hurting and letting you go. But I deserve this. Sambit ni Lou. Umiling si Shai at yumuko. Lumabas ka na. Baka pinasundan ka ng daddy mo dito. Saad ni Shai at bumitiw. Hinawakan ni Lou ang mukha niya at dito hinalikan niya ang labi nito para sa huling beses na pagkikita. Goodbye, Shai. Bulong ni Lou at lumabas. Tuluyang bumuhos ang luha ni Shai. Ilang minuto ang nakalipas habang inaayos niya ang gamit. Napansin niyang tumatawag si Carol sa kanya. Oh, Carol! Pagtatanong nito. Shai, si Sheena! Please, pumunta ka na dito! Bulalas nito at napatakbo si Shai. Hingal na hingal siyang tumakbo para makahanap ng masasakyan hanggang sa marating na niya ang ospital. Natatakot siya at... Sheena? Oh, no, Sheena! Anak ko! Andito na ako! Paghagulgol niya at pilit inaalog ang katawan ng anak niyang malamig na ang katawan. Anak, gumising ka! Please! Sobrang ingay ng hagulgol niya na bumabalot sa loob ng kwarto. Magkayakap si Carol at Nanay Cassandra habang walang humpay sa pag-iyak. Anak, bakit mo naman ako iniwan? Hindi mo naman ako hinintay, anak. Please naman, anak ko. Binuhat niya ang kanyang anak habang humahagulgol sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Anak, please naman, oh. Bakit ngayon pa? Anak ko! Ito ay bangungot para sa isang ina na mawala ng anak. Mawala na ang lahat ng importanteng gamit sa'yo. Wag lang ang anak.
9 na buwan mo itong binitbit, pero isang madaling panahon, babawiin din pala lahat kay Shai. Puno siya ng pagdadalamhati at pagsisisi noong balak ipalaglag niya si Sheena dahil sa takot niya sa magulang. Kaya buong buhay niya ginawa niya ang lahat para sa kanyang anak. 3 days later, nakatulala lang si Shai habang nagsisermon ang padre sa huling himlayan ng anak. Ubus na ang mga luha sa mga mata niya. Ubus na siya dahil sa sobrang sakit. Hawak-hawak niya ang Mickey Mouse na binili niya sa Hong Kong para kay Sheena at ang bulaklak na ibibigay niya dito. Ilang araw na walang kibo at tamang pagkain si Shai. Kung kaya't sa 3 araw na to, nakuhang bumagsak ng mabilis ng katawan niya. Halos hindi na niya mamulat ang mga mata dahil sa hapdi. Ang kamatayan ang siyang bagay na hindi natin mapipigilan. Nabuhay tayo para mamatay dahil sa pagtapos ng ating misyon sa mundo. Kung kaya't bago tayo mawala sa mundo, siguraduhin nating nag-iwan tayo ng magandang marka at aral na magsisilbing alaala sa taong ating napag-iwanan sa lupa. Rest in peace to our little angel, Sheena Magdalo. Saad ng padre at minabuting i-bless ang bata. Tumayo si Shai para bigyan ng bulaklak ang anak niya. I love you, anak. Tahimik ang mag-ina na umuwi sa bahay na nirerentahan, habang si Shai na naghahakot pa rin ng gamit kasama dito ang damit ni Sheena na kanyang hinahagkan. Mama, mag-ayos na po kayo. Aalis po tayo dito. Sambit ni Shai. Oh, isan tayo pupunta? Pagtatanong nito. Mama, hindi para sa atin ang Manila. Mabuti at bumalik na tayo kung saan tayo nanggaling. Pagngiti niya. Bumalik na tayo sa tahimik at normal natin buhay sa Bicol. Sambit ni Nanay Cassandra. Sasama ako, sambit ni Carol at napatingin ang dalawa. Paano papa mo? Pagtatanong ni Shai. Nasa ibang bansa na siya. Sasama ako at mamumuhay din tayo ng tahimik. Sambit nito. Hinagkan niya ang dalawang mag-ina at mas lalong umiyak si Shai. Sa Taiwan. Dad naman, hindi pa tapos yung break ko. Bakit mo naman pinagpipilitan ang pagpunta namin? Asar na tanong niya sa kanyang ama. Gusto ko makasama ang apo ko, hindi ikaw naman, Gabriel. Masyado kang asumero, iho. Pagtawa nito sa kanya. Si Yusuf nasan? Pagtatanong niya, ayun, nababaliw sa ex. Sambit ng ama. Minabuti niyang lapitan si Yusuf at tanungin kung anong ginagawa nito sa laptop. Anong ginagawa mo? Pagtatanong ni Gabriel. Hinahanap ko si Carol, pero wala na lahat ng social media accounts niya. Pati email na wala din. Sambit nito. Tado ka, bakit hindi mo hayaang mamuhay ng tahimik si Carol? Bulalas ni Gabriel at tumawa. Naku naman, baka pag nalaman mo ang balita, magkumuhog kang balikan si Shai. Nakakalokong sinabi to. What now? Kasal na si Luke kay Chef Ziyue. Hindi na sila nagkatuluyan ni Shai. Pagngiti rin at pagtawa nito. Umiling si Gabriel. No, I will not. She deserves a better man. Not like me, Yusuf. Seryosong sambit nito. Hindi ka ba better? You have everything. Positibong sambit ni Yusuf sa kanya. I may have money and position in our company, but I can't force someone to love me. Money is for buying things, not human emotions. Napangiti si Yusuf sa kanya at tumango. Nilalagnat ka ba? Sambit ni Yusuf sa may dama ng noo ng kaibigan. Ang laki ng pinagbago mo magmula na nakilala mo si Shai. Sambit nito. Thanks to her, I'm the better father now. Masayang sinabi ni Gabriel. Sa Bicol. Mama, may natira po pong perang binigay ng papa ni Lu. Saad ni Shai. Anak, kung malaki pa yan, sana makuha nating i-donate sa mga katulad din ni Sheena. Sambit nito. Mama, nagawa ko na po. Pagngiti niya. Hinaggan siya ni Nanay Cassandra at hinaplos ang kanyang buhok. You did a great job, anak. Napakabuti mong ina. Yang natirang pera, ipagpagawa na lang natin ang karinderya dahil pagluluto naman ang gusto mo. Saan nito? Salamat pa. Hindi ko naman matupad ang pangarap ko, at least bumalik po tayo sa mas simpleng buhay at tahimik. Sambit nito. Nakuhang mabayaran lahat ni Shai ang pinagkakautangan nila. Lalong kahit masakit sa dibdib niyang kailangan niyang tanggapin na nabayaran siya para lamang lumayo sa taong mahal niya. Pero ito ang katotohanan. Pag hindi para sa'yo, huwag pilitin dahil mas lalo lang masakit. 3 months later. Sheena Karinderya. Sheena na!
Bulalas ni Carol at pinagmasdan ang napatayo na sina Shai at Nanay Cassandra. Habang kumikita ang kainan na to, idodonate ko ang iba sa mas mga nangangailangan para na rin pinayaran ko kay Mr. Chan ang pera na binayad niya sa akin. Saad ni Shai. Ikaw Carol, sigurado ka bang gusto mo talaga dito sa Bicol? Hindi ba party-party ang gusto mo? Sambit ni Shai. Girl, mas gusto ko na ang simpleng buhay. Walang ganong toxic. Mula nun sa Manila ako lumaki. Gusto ko naman ang buhay probinsya. At isa pa, mas gusto ni Dad na nandito ako kasama ka. Saad ni Carol. Salamat Carol, hindi mo talaga ako iniwan. Pagyakap niya dito. Shai naman, iyakan ba ulit? Pagngisi ni Carol. Shai, halika na. Bulalas ni Nanay Cassandra. 3 buwan na ang nakalipas, pero patago pa rin na umiiyak si Shai. Araw-araw niyang nararamdaman ang sakit na wala na si Sheena sa tabi niya. Maraming nawala sa kanya. Itinuring niyang karma ang ginawa niya dahil sa kasalanan niyang pumatol sa taong pamilyadong tao. Pero si Carol, sinasabing pagsubok lamang ito at parte ng buhay. Pinipilit niyang maging malakas para sa ina niya. Ayaw niyang makita siyang umiiyak dahil wala namang ina na gustong makita ang anak nilang nasasaktan. Shai, halika dito! Sambit ni Carol habang bitbit ang cellphone. Ikaw ang lumapit, tignan mong nagkakatay ako ng manok. Sambit nito. Hay! Tingnan mo. Pakita nito ang cellphone. Oh, anong gagawin ko sa date app na yan? Pagtatanong ni Shai. Aba, it's time Shai. Subukan mo ulit na magmahal. Pagtawa ni Carol. Gaga, tumigil ka. Tapos masasaktan na naman ulit. Ayoko. Saad ni Shai. At binalian ng buto ang manok. Grabe ang laki yata ng galit mo sa manok. Pagtawa ni Carol. Ayoko na kasi. Hindi malabong ganyan ang gagawin ko sa lalaking makikilala ko pagkatapos lulukuhin ako o sasaktan. Ayoko na. Pinanggigilan ni Shai ang manok. Grabe siya oh. Sige ako na lang ang makikipag-blind date. Saad ni Carol. Taiwan. Try this bro, para makahanap ka ng love life. Sambit ni Yusuf. Ayoko nga, okay na ako sa mga anak ko. Alam mong wala lang 1 taon na patay ang asawa ko at ayoko na multuhin niya ako. Saad ni Gabriel. Come on dad, I tried that app and I met Lexa. Namilog ang mga mata ni Gabriel nang sumingit ang panganay niyang anak na si Hector sa pag-uusap nila. Oh, come on. Nagmana nga sa tatay. Pagtawa ni Yusuf. Napailing lang si Gabriel at hinayaan ang dalawang mag-usap. Natuli ka na ba? Pagtatanong ni Yusuf sa pamangkin. Yup, bigger than the father. Pagtawa ni Hector. I object. I'm your father, Hector. Diyan ako hindi maniniwala sa sinabi mo. Natatawang sabi ng kanyang ama. By the way bro, uuwi ako ng Pilipinas bukas. Anything you want me to take care of? Nothing in mind. Samantala, sa Bicol, hawak ni Carol ang dress na ipinahiram kay Shai. Saan mo ba ako dadalhin? Sambit nito. Sa meeting, si Papa kasi balak ibenta na ang lupa sa La Union. Matatamaan kasi yung lupa namin, kaya nakapagdesisyon si Papa na ibenta na rin, kasama ng kaso sa mga magsasaka. Saad ni Carol. At kailangan pa talaga kasama ako? Sambit nito. Ikaw na magdadrive, alam mo namang antukin ako, Shai. Dalian mo, hintayin kita. Basta hindi ko pa kilala ang sinasabi ni Papa. Mamaya daw siya mag-send ng details kapag nasa Manila na tayo. Sambit nito. Napanguso na lang si Shai at sinunod si Carol. Ngayong linggo ang meeting, kaya nagtataka siya kung bakit linggo pa ang sinabing schedule. Nang natapos siya sa pag-aayos, nakuha niyang magmaneho na ng sasakyan. Ano bang misyon mo sa Manila? Pagtatanong ulit ni Shai sa kanya. Yung lupa sa La Union. Maikling sagot ni Carol at pumikit na lang si Shai. Dahil naalala na naman niya bigla ang La Union trip nila ni Gabriel noon. Napapikit siya at umiling. Forget about it. After how many hours, nakapasok na si Carol sa building at naiwan si Shai sa car park dahil nagmamadali ang kaibigan. Susunod na lamang siya sa floor na binigay ni Carol. Halos napabalikwas si Carol nang makita kung sino ang kanyang kakausapin. Yusuf? Bulong ni Carol. Halatang nagulat si Yusuf at hindi mapakaling umupo pagkatapos tumayo ulit. So you're the one. Nice to see you again. Sambit nito at inoffer ang kamay kay Carol para makipag-shake hands. Yeah, nice to see you again. Ilang sandaling inilatag ni Carol ang mga dokumento. Naaasiwa siya kay Yusuf dahil panay titig sa kanya pagkatapos panay tangulang ng Caro. Napatigil si Shai dahil dire-diretso siyang pumasok sa office at nakita ang pinsan ni Gabriel.
Come on in, Shai. Yan mo, wala si Gabriel dito. Napansin ni Yusuf na nagulat si Shai kung kaya't ito ang pinambungad niya. Take a seat, Miss Magdalo. Pagngiti nito, Hindi dapat ako nandito, dapat si Gab. Pero ayaw na niya umuwi sa Pilipinas. dagdag ulit nito. Oh, ganun ba? Bakit hindi siya umuwi? Pagtatanong naman ni Carol. Well, he found his real happiness there. Saad ni Yusuf at tiningnan niya si Shai na napatingin din sa kanya. Para bang binabasa ni Yusuf ang mga mata ni Shai na bigla siyang iniwasan. Napansin ni Carol ang mga mata ni Yusuf. Deal na, sa La Union magkita na lang tayo kasama ang attorney. We'll go ahead at nanggo-good time ka na rito. Sambit ni Carol at hinawakan ang kamay ni Shai at tuluyang umalis. Nakuhang mawala sa mood ni Shai dahil sa sinabi ni Yusuf. Para bang nag-init ang buong katawan niya at gustong patulan si Yusuf. Hoy, Shai ha! Gusto kong mabuhay. Magdahan-dahan ka lang mag-drive. Bulalas ni Carol dahil sa sobrang bilis nitong magmaneho. Shai, kanina ka pa ha? Naiinis ka ba? Dapat hindi ka na-affected. Hindi ba dapat naka-move on ka na rin? Pagtatanong nito kung kaya't huminahon sa pagmamaneho si Shai. Nagmamadali lang akong magmaneho. Pagdadahilan ni Shai at napangisi na lang si Carol. Talaga lang ha? Sabi ni Carol. Wala nga, okay nga lang. Saad ni Shai. Sa susunod, ipatrive na lang kita kay Mang Jerry. Matamblay niyang sagot. Okay, fine. Basta wag ka na pong ma-stress ha? Okay? Hinawakan ni Carol ang braso niya at dito tumango si Shai. Samantala, hawak ni Yusuf ang cellphone habang hinihintay niyang sagutin ni Gabriel ang cellphone. Bro! Bulalas ni Yusuf nang makitang sagutin ni Gabriel. Hey bro, guess what? I saw Shai! Masayang sambit nito. And, kung yan lang ang ibabalita mo, oh please, I'm not interested and I don't care about her. And by the way, pabalik na ako ng Australia. That has good news for you. I'll call you back. Biglang binaba ni Gabriel ang linya pagkatapos nagpatuloy sa paglalakad. Hays! Napabuntong hininga si Yusuf at mukhang siya na lang ang hindi nakaka-move on sa nakaraan. Sa Bicol. Oh, kumusta lakad ninyo, Carol? Pagtatanong ni Nanay Cassandra. Napansin niyang wala sa timpla ang anak pagkatapos nitong pumunta ng Manila. Pangatlong araw na nitong tahimik. Ayos lang ma. Maikling sagot nito at sumandal. Ma, ayoko na pong bumalik sa Manila. Pakiramdam ko sinasaksak ako ng lugar na yun at sumasagi lahat sa isip ko ang mga masasamang nangyari. Sobrang sakit ma. Pagyakap niya sa kanyang ina. Huwag kang umiyak dahil nakalayo na tayo sa lugar na yun. Kaya nga bumalik tayo sa Bicol dahil isa lang ang ibig sabihin nito. Dito talaga ang buhay natin. Sambit nito. Ilang buwan pa ang nakalipas. Paunti-unting bumabangon si Shai. Bumabalik na yung dating Shai. Palagi niyang napapanood sa telebisyon si Lou. At ang napangasawa nito dahil madalas itong napapanood sa commercial ng mga pagkain o restaurant advertisement. Araw-araw siyang binabagabag ng nakaraan. Hindi ganun kadali ang naranasan niya. Lalong alam niya sa sariling hindi siya nakalaban sa ginawa ni Lou sa kanya. Araw-araw pa rin siyang nangungulila kay Sheena. Hindi na lang niya ito ay pinapakita sa kanyang ina. Hello, Shai! Beshi! May bago akong business sa Manila. Puntahan mo naman ako, namimiss na kita. Saad ni Carol habang nasa kabilang linya. Nakuhang bumalik ni Carol sa Manila matapos ng ilang buwan na binantayan niya si Shai sa pagdadalamhati nito sa namatay na anak. Ngayon na bumalik ito sa Manila para ipagpatuloy ang pangarap niyang pag-franchise ng isang sikat na fast food chain sa Pilipinas. Alam mo namang binaon ko na sa limot ang Manila, Carol? Pagtawa ni Shai. Ikaw ang gusto kong maging manager, sambit nito. Alam mong hindi ako nakatapos sa pag-aaral, iba na lang. Mabuti na at nandito ako sa Bicol, mas tahimik ang buhay. Okay na ako rito, pagsagot niya. Pero kapag nakapag-isip ka na, tawag mo lang ako at pupuntahan kita dyan para sunduin. Pagngiti ni Carol sa kanya. Tumango lang si Shai at mahinang sumagot. Iba't ibang tourist ang napapadako sa kanilang karinderya na nakapwesto malapit sa terminal ng bus. Dito rin nakapagtayo ng bahay si Shai mula sa sipag at tiyaga. Sa Maynila. Hi Carol. Napatayo bigla si Carol mula sa kanyang kinauupuan nang makita si Yusuf na may hawak na bulaklak. Lumapit ang binata sa kanya at halos hindi makahinga si Carol sa sobrang kaba. Anong ginagawa mo dito? Sambit nito. Pwede ba akong manligaw ulit? Hindi na nakasagot si Carol at para bang natatakot sa paglapit ni Yusuf. Itatanong mo lang sa akin kung nasan si Shai, right? Huwag nga ako, Yusuf.
Wala kang mapapala dahil hindi ko sasabihin. At pwede tigilan na nga ni Gabriel si Shai? Diretsong sagot nito. Napakunot kilay si Yusuf at binitiwan ng bulaklak na hawak. Pagkatapos, hinawakan ang braso niya. No, matagal lang nakamove on si Gabriel kay Shai. Matagal lang pabalik-balik sa Pilipinas si Gabriel pero wala na siyang pakialam sa buhay ni Shai. Ano bang iniisip mo ha? Pagkunot noon ito. Sigurado ka? Mahal na mahal ni Gabriel ang kaibigan ko. Sigurado kung ipinapahanap niya ang kaibigan ko. Saad nito at inirapan si Yusuf. Come on, my girlfriend na si Gabriel. Besides, yun ang balak niyang pakasalan. At ako matagal na kami hiwalay ng asawa ko. I'm sorry, okay? Mahinang sambit nito. Wala akong nagawa para ipaglaban ka nun. Pero dito, o ngayon ko na-realize na gusto kita, Carol. Oo, weirdong lalaki ako, transgender ka. Pinakawalan ko pa ang babae kong asawa. Pero ikaw ang rason kung bakit ako masaya hindi sa kanya. Please, hayaan mong ligawan kita ulit. Pakiusap nito at parabang natunaw ang puso ni Carol sa kanya. Achuchu? Sus! Umalis ka na nga, busy ako at wala kang mapapala sa akin. Sambit niya at tinalikuran si Yusuf. Naiwang durog ang puso ni Yusuf dahil sa mga sinabi ni Carol sa kanya. 3 years later, mas lumago ang business nila Shai at Nanay Cassandra. Ngayon na may mga tao na silang nagtatrabaho para sa kainan, lalong si Nanay Cassandra na nakaupo at nagbabantay na lamang. Gawa na rin ng katandaan kung kaya't hindi na siya pinapakilos ni Shai na pwedeng maging rason para sumakit ang likuran nito. Shai, anak, may turista ngayong darating. Inabisuhan ako ni Manong Jojo. Siya ang driver ng bus. Masayang sinabi ni Nanay Cassandra kay Shai na nagkakatay ng manok sa kusina. Mama, ito na po. Inihahanda na namin ang pagkain. Saad ni Shai. Matapos ang 3 taon na nakalipas, ganun pa rin si Shai. Simple at akala mo'y lalaki kung kumilos. Patuloy pa rin siyang nag-iipon para sa kanyang pag-aaral at para sa pinapalawak na kainan dito sa Bicol. Mahirap pagsabayin ang pangarap at pagtatrabaho. Pero mas mahirap ang wala kang pangarap at trabaho. Nako Shai, ayusin mo nga yung sarili mo at napakadumi mo. Magsuklay ka nga. Paano ka makakabingwit ng asawa kung ganyan ka? Pagtawa ni Nanay Cassandra at mga kasamahan nito sa kusina. Panay siyang nirereto ng kanyang ina sa mga kakilala nito. Pero ni isa walang sinipot si Shai sa date. Mama, wala akong time para dyan. Saad nito at bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi kita maintindihan kung bakit ganyan ka. Matagal na ang nakalipas, Shai. Buksan mo ang puso mo para magmahal ka ulit. Saad nito. Sapat na po ang pagmamahal ko sa pangarap at negosyo ko, ma. Bumalik na po kayo doon at madudumihan ka pa, mama. Saad niya at pinagtulakan si Nanay Cassandra habang nagtatawanan ang mag-ina. Samantala, si Gabriel. When the days are cold and the cards so full and the saints we see are made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we are still made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Hawak ni Gabriel ang manibela at walang tigil sa pagkanta habang nagmamaneho. This is the first time na sasama siya sa team building ng kumpanya, lalo ngayon na siya na ang COO. Hindi nakisabay si Gabriel sa mga empleyado, habang si Yusuf na nakisabay sa bus dahil tamad magmaneho ang kaibigan. Hindi na maling bumalik at nangulit si Yusuf kay Carol. Mabuti at nasampal na ng katotohanan si Yusuf kung kaya't nakuha na nitong makapag-move on kay Carol nang biglang na-switch niya sa ibang kanta. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Napangiti si Gabriel at naalala niya ang kantang pinang-aasar niya kay Shai at ito rin ang paborito niyang kanta para sa babaeng dating minahal. Katulad ng dati, bumalik si Gabriel sa buhay niya. Babae, bisyo at kung ano-ano pang mapaglilibangan sa kanya. Pakiramdam niya lahat ng ito ay karma. Nakukuha niyang makita si Lou sa isang international convention at dito niya napagtanto na masakit mawalan ng kaibigan.
Aminado siyang mataas ang kanyang ihi, kung kaya't hindi niya rin nilalapitan si Lou. Ngayon na mas successful pa ito kaysa sa kanya, matapos ang ilang oras na pagmamaneho. Sa wakas, nakuha din nating marating ang Bicol. Saad niya kay Yusuf at nag-inat pa. Habang si Gabriel na halos sumakit na ang balakang dahil sa nakakaramdam na ng rayuma ang lalaki. Nirarayuma, ang tanda mo na. Pang-aasar ni Yusuf sa kanya. Hell you, Yusuf. Gutom na ako. Busangot at asar nitong sinabi kung kaya't naglakad na ito para sundan ang mga empleyado. Maingay at kalamoy sila ang may-ari ng kinakainan. Habang naghihintay si Gabriel, napansin niya ang strawberry shake at isinama sa order niya. Alam niya sa sarili na magmula nalaman niyang paborito ni Shai ang strawberry shake ay naging paborito niya rin itong flavor at prutas. Masarap ba dito? Pagtanong ni Gabriel kay Tope. Oo, masarap, sabi ni Mang Jojo. Kilala to sa Bicol kaya dito tayo dinala, saad ni Yusuf. Patingin-tingin lang si Gabriel sa paligid at sinalpak ang headset dahil sa ingay ng mga empleyado. Ilang sandali, para bang tumigil ang mundo ni Gabriel sa nakita. Isang pamilyar na muka. Isang babae ang lumabas sa kusina na may bitbit na tray ng pagkain. Mahaba ang buhok, kayumanggi at napakagandang babae. Inalis niya ang kanyang headset. Shai! Nakatakas ang kambing! Narinig niyang sigaw ni Nanay Cassandra. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Gabriel nang makita si Shai at Nanay Cassandra pagkatapos ng 3 taon. Mama, saglit! Ibinaba niya ang tray pagkatapos tumakbo papasok sa kusina para dumaan sa backdoor. Oh, saan ka pupunta, Gabriel? Bulalas ni Yusuf. Hahabulin ko rin ang kambing. Wala sa wisyo na sagot ni Gabriel at kumaripas din sa pagtakbo. Ha? Taka naman ni Yusuf. Mainit at maalinsangan ang pakiramdam. Walang pakialam na tumakbo si Gabriel sa palayan. Sa likuran ng kainan, isa itong malawak na palayan at dito may mga tanim sila Shai na magagamit niya sa kusina. Halikang kambing ka! Sigaw ni Shai at nasubsob pa ito sa putikan. Ah! Matigas na ulo mo ha! Lagot ka sa akin! Muli niyang hinatak ang tali nito at naglakad si Shai para makabalik sa kainan. Alaga ito ng kanyang Nanay Cassandra. Napakatigas ng ulo ng kambing, kaya ang ipinangalan ng kanyang ina dito ay Shaina. Kapangalan pa niya. Ikaw, Shaina, tumutulad ka na rin sa akin ha? Bulalas niya. Shai! Napatigil sa paglalakad si Shai at ang kambing. Isang pamilyar na boses na matagalan niyang hindi narinig ng mahabang panahon. Paunti-unting nagsitaasan ang balahibo ni Shai nang makita si Gabriel. Parehong tulala sa isa't isa ang dalawa. Mee! Nagulat si Shai dahil sa biglang paghawa ng ingay ng kambing. Mee! How are you? Hinarang ang lalakaran ni Shai dahil alam ni Shai kung ano ang magiging reaksyon niya. Pagkatapos ng 3 taon, muli silang nagkita. Pinagmasdan ni Gabriela ang babae na tahimik lang at hindi siya tinitignan. Inalis niya ang suot na coat. Pagkatapos ay kinusko sa putikan nitong braso. Okay lang ako. Salamat. Excuse lang. Sambit niya. Pero hinawakan ni Gabriel ang kamay niya. I'm glad nagkita tayo ulit. Muling sinabi ni Gabriel. Ako rin. Salamat. Matamlay nitong sagot. Nagmamadaling maglakad si Shai para maligo at magpalit ng damit. Kambing, bakit ang tigas ng ulo mo? Nakita pa ako ni Gabriel. Teka, pakana mo yun no? Talagang kakatayin na kita. Saad ni Shai habang kausap ang alaga ng kanyang ina. Bakit ganito reaksyon ko? Dapat masaya ka na. Muli niyang dinampot ang apron. Pagkatapos, bumalik sa kusina. Sinilip niya ang paligid at dito nakita niya si Yusuf na kumakain at si Gabriel na patingin-tingin lang sa paligid at mukhang may hinahanap. Tumayo si Gabriel at biglang nilapitan si Nanay Cassandra. Good afternoon, Nanay Cassandra. Nice to see you again. Pagbati niya sa nanay ni Shai. Para bang nakakita ng multo ang ina nito at napakurap pa ng ilang beses. Magandang hapon din! Kayo pala ang bisitang pupunta dito. Maraming salamat! Saad ni Nanay Cassandra at hinagkan si Gabriel. Namiss kita, Superman, kay tagal nating di nagkita. Pagngiti ni Gabriel at nagmano ito. Si Sheena po, namiss ko na siya. Asan po siya? Inosenteng pagtatanong nito. Umiling lang si Nanay Cassandra at hindi nakuha ni Gabriel ang mensahe. Matagal na siyang patay, iho. Malungkot ang pagngiti ni Nanay Cassandra.
Oh, sorry. Bigla niyang hinagkan si Nanay Cassandra. I really didn't know. Kailan pa? Muling pagtatanong niya. Nung nasa Hong Kong naputol ang pag-uusap nila nang biglang lumabas si Shai. Muling nagkatinginan ang dalawa at nginitian lang ni Shai si Gabriel. Mama, mauna muna ako. May asikasuhin lang po ako. Sambit nito. Ngayon na ba ang pag-uusap niyo ni Sir Aldama? Pagkukumpirma ni Nanay Cassandra. Opo ma, excuse, mauna na ako. Pagpapaalam niya at ngumiti na lang kay Gabriel. Sa paglalakad ni Shai, biglang hinablot ni Gabriel ang kamay niya. Nagulat si Shai at akala mo'y nakakita ng multo. Hatid na kita. Sambit ni Gabriel. No, thanks. Ako na lang. Salamat. Matamlay niyang sagot kay Gabriel. No, I insist. I think I know the person you will talk to. Mr. Luis Aldama, right? Sambit ni Gabriel at napatango si Shai. Kakilala mo siya? Pagtatanong ni Shai. Sa resort niya kami tutuloy for team building. I can help you. Ano bang pakay mo sa kanya? Pagtatanong ni Gabriel at pinagbuksan pa ng pinto si Shai. Pag-upo niya, nakahinga din si Shai. Pagtapos napasinghap ulit dahil biglang sumulpot si Gabriel sa driver's seat. Kasi ino-offer ko ang commercial establishment na hinuhulugan ko. Masyado na kasing mabigat sa bulsa kaya ipapasalo ko kay sir. Kilala kasi siyang negosyante, baka lang interesado siya. Sambit ni Shai. Really? Kumusta ka naman? Pautal-utal na pagtatanong ni Gabriel sa kanya. Okay naman. Ikaw, kumusta kayo? Pagtatanong ni Shai. Napangiti si Gabriel at tumango na lang. Okay naman. Binata ng dalawa. Shai, I heard about Sheena. I'm sorry. Saan nito? Napasulyap siya kay Shai at ngumiti lang ito. Bahagyang naninibago si Gabriel sa babae dahil iba ang pagkilos nito. Nawala ang pagiging matapang at palaban nitong aura. Life will give you shit. Nasa iyo kung paano mo i-handle. Sagot ni Shai sa kanya. Malayo-layo ang biyahe nila. Ganon din at tahimik pa rin si Shai. Walang maisip na itatanong si Gabriel, kaya nakuha na lang niyang manahimik. Ilang sandali, binuksan ni Gabriel ang MP3 sa kotse dahil sa nakakabingi ang katahimikan nilang dalawa. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. Para bang robot na disusi ang dalawa at biglang nagkatinginan dahil sa music na biglang nagplay sa radio. Anong kalokohan to? Pinaglalaroan na naman ba ako ng tadhana? Bulong ni Shai at biglang gusto na lang niyang tumalon sa kotse. I've been hiding all my hopes and dreams away just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. Hindi inilintana ni Gabriel ang tensyon sa loob ng kotse. Minabuti na lang niyang sabayan ng kanta. Para bang pilit niyang iniibsan ang tensyon sa reaksyon ni Shai. Nababasa niya ang ekspresyon ng mukha nito. Palayo pa ba? Biglang pagtatanong ni Shai dahil para bang nasa remote area na sila ng Bicol. Talahib at mabato pa ang daan. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. Oh. What the F? Gulat na sinabi ni Shai at nakahawak sa salamin ng kotse. What was that? Pagpapanik ni Gabriel. Huwag kang gagalaw! Pagsigaw ni Shai dahil naglikot si Gabriel. Tuluyan na ngang na-shoot ang kotse nila sa isang lubak na daan. Come here, hold my hand. Huwag kang dadaan dyan. Saad ni Gabriel at sumunod naman si Shai. Nang makalabas sila sa kotse, napailing na lang si Gabriel dahil natapakan niya ang isang malaking jackpot mula sa kalabaw. Napayuko si Shai at nagpigil ng tawa. Ganito ba salubong ng Bicol sa akin? Bulalas nito. Bakit pa kasi tayo dumaan dito? May ibang way naman. Pilit na nagpipigil ng tawa ni Shai. Hindi makatingin kay Gabriel na sobrang pula ng muka sa sobrang galit. Dahil sa maps na yan, turn left, turn right, look what happened. Bulalas nito at kinuha ang cellphone.
Pagkatapos lumayo kay Shai upang tawagan si Mr. Luis Aldama. Napatingin lang si Shai kay Gabriel habang nakatalikod. Napansin niyang mas lumapad ang balikat at braso nito kumpara noon. Lalong naging matipuno si Gabriel. Kagat-kagat ni Shai ang ibabang labi habang nakatulala na nag-iisip. Napatingin si Gabriel sa kanya at napansin niyang kagat-kagat ni Shai ang labi nito. Shai, Pagtawag niya at nagulat naman ito. susundin daw nila tayo dito. Hintayin na lang daw natin ang driver niya. Sambit ni Gabriel at tumangulang si Shai. Hindi mapalagay si Gabriel dahil sa natapakan niyang jackpot ng kalabaw, kaya kumuha si Shai ng dahon at inabot kay Gabriel. Inisin mo, sayang naman sapatos mo. Pagngiti niya. Ngayon lang din ako nakasama dahil pinagpipilitan din ako ng 2 anak ko na sumama dito. Saad ni Gabriel. Ganun ba? Maraming magandang lugar dito, Gabriel. Saad ni Shai. Oo nga, maganda. Sobrang ganda pa rin. Wala sa wisyong sagot ni Gabriel. Napayuko si Shai at bahagyang umiti. Muling nagtama ang mga mata nila at unang umiwas si Shai. She's dead. Biglang sinabi ni Gabriel. No, I mean, my wife, Lily. Nagkatinginan ulit ang dalawa. I'm sorry to... Pinutol ni Gabriel ang kanyang pagsasalita. It's okay. Nakalipas na yun. She's happy naman kung nasa na siya. Pagngiti ni Gabriel. Bakit siya namatay? Pagtatanong ni Shai. Mula bumalik ako ng Taiwan, inayos ko ang negosyo pagkatapos pinuntan ko siya sa Australia. Kung akala ko siya lang ang naaksidente. Pero triple ang karma dahil 3 silang naaksidente. Si Hector naapektuhan ng binti. Si Brent wala namang ganong injury. Pero si Lily ang napuruhan. Nakuha niyang magising pero pagkatapos ng ilang buwan, pumanaw din siya. Saan ni Gabriel? Unti-unting naalala ni Shai ang pinag-usapan nila ni Gabriel sa Hong Kong. Oo nga pala, nasabi mo na sa akin to dati. Sagot ni Shai. Oo. Pautal na sagot ni Gabriel. Di bali nang umulit, basta klaro sa kanya. Wala na dapat ikabahala. Bulong ni Gabriel sa sarili. Natahimik si Shai, nakaramdam ng kalungkutan. Hey, don't be sad. Tapos na yun. Mukhang nandito na sila. Saad ni Gabriel at nakita ang ilaw ng sasakyan na sinundo sila. Nakuha muna na magpahugas ng paa ni Gabriel at pinagpalit ang driver ni Luis Aldama. Matapos ang 30 minutos, narating nila ang Jana Resort. Para bang nasa paraiso si Shai at kahit gabi na, napakaganda pa rin ang lugar. Can I have your documents? Kung okay lang sa'yo na ako ang kakausap kay Luis Aldama. Pagpipresenta ni Gabriel. Ha? Wag na, ako na. Ako na lang. Trust me. Pagngiti nito, tumango si Shai at inabot ang dokumento. Oh, Gab, bro, nice to see you again. Bulalas nito at nakipag-shake hands ang kaibigan niyang may-ari ng resort. Nice to see you too. May gusto sana akong pakiusap sa'yo. Saad nito, ilang minutong naghintay si Shai at paikot-ikot dahil nagdarasal siyang saluhin ni Mr. Aldama ang problema niya sa pera na pwedeng ibenta dito. Shai, sambit ni Gabriel sa kanya. Ano? Okay ba? Anong balita? Pagtatanong niya dito. Okay na, maghintay ka na lang daw ng tawag. Positibo nitong sinagot kay Shai. Sa sobrang saya ni Shai, hindi niya napigilang hagkan si Gabriel. Salamat! Biglang pagbitiw niya at ngumiti lang si Gabriel. Oh, Gab, Shai! Bulalas ni Yusuf at pinagmasdan ng dalawa nang may nakakalokong ngiti. Dating again? Pagtatanong ni Yusuf. No? Sabay na sagot ng dalawa. Hindi, tinulungan niya lang ako. Saad ni Shai at ngumiti. Well, I didn't see anything earlier. Nakakalokong sambit ni Yusuf. Bro, si Shai ang may-ari ng pinagkainang kanina. Bawing sabi ni Gabriel. Oh, really? I love the Bicol and Seafood Express. Ngayon ko lang matikman ang luto mo. Saad ni Yusuf. Salamat. Mauna na pala ako. Kailangan na rin ako ni Mama para magsara ng kainan. Saad niya. Sumenya si Yusuf sa pinsan niyang si Gabriel. Pinandilatan niya si Yusuf at sinenyasan ng kalokohan. Shai, hatid na kita. Biglang sinabi ni Gabriel. Hindi, okay lang. Baka malubak tayo ulit. Pagtawa ni Shai. Pinandilatan ng mata uli ni Yusuf ang pinsan. Sinenyasan si Gabriel. Kahina tong Gabriel Bulong ni Yusuf sa sarili. Hais! Sige Gab, ako na bahala sa mga empleyado. Saad nito. Habang naglalakad ang dalawa papunta sa kotse ni Gabriel na bagong car wash,
Muli niyang pinagbuksan ng pintuan si Shai. Tahimik na tinatahak nila ang daan papunta sa bahay ni Shai. "Nakakain ka ba kanina?" Pagtatanong ni Shai. Hindi, gusto kong matikman. Meron pa kaya? Para naman makapag-take out ako. Pagngiti nito. "Baka wala na, pero sige gagawa na lang kita bilang bayad na rin sa paghatid mo sa akin." Sagot niya. Napatingin si Gabriel sa left side at bahagyang ngumiti ng patago. Nang mariting nila ang kainan, dumaan sa likod ng dalawa at doon napansin ni Shai na mukhang tulog na ang ina dahil nakasindi na ang lampshade nito banda sa kwarto nito. "Alika, ano bang gusto mong pagkain?" Pagtatanong ni Shai. Yung sinabi ni Yusuf kanina. Sagot ni Gabriel. "Hindi ba ikaw ang chef?" Pagngiti ni Shai at nagsimulang maghiwa ng bawang sibuyas. Next time I'll cook. Maikling sambit nito. Habang busy sa pagluluto si Shai, nilibot ng mga mata niya ang paligid at muling bumalik ang tingin kay Shai. Basta lamang magulo ang buhok nitong nakapunggol at pinapawisan ang leeg. Napayuko siya at umiling. Come on, Gabriel de Vera. Don't look at her in that way. Bulong niya at hindi maiwasang tingnan si Shai. I still like this woman in front of me. Pagngiti niya. Kumusta kayo ni Lou? Wala sa wisyong pagtatanong ni Gabriel at napatunga nga si Shai. "Ha? Hindi kami nag-uusap." Sagot niya at kinabahan kaagad si Shai dahil bigla na namang sumagi sa isip niya ang sinapit kay Lou. Ito rin ang dahilan kung bakit takot na siyang sumubok. Pakiramdam niyang kahit sinong lalaki, kayang-kaya siyang saktan. Napansin ni Gabriel na tumahimik si Shai at nawala ang ngiti nito. Mali yata ako ng tanong. Bulong ni Gabriel sa sarili at pinagmamasdan ang kilos nito. "Okay, tapos na. Kumain ka na." Pagngiti ni Shai at hinapag kay Gabriel ang pagkain. Ilang subo at pagnguya, nakatingin lang si Shai sa kanya. Hinihintay niyang sabihin nito kung masarap ba o hindi masarap ang luto niya. Ilang sandali, nakita na lang niyang simot na ang niluto niyang pagkain para kay Gabriel. Ang sarap! Ang galing mo pala magluto. Saad ni Gabriel at ngumiti habang hinihimas ang tiyan. "Salamat naman at nagustuhan mo." Habang tumatagal at tumatakbo ang kamay ng oras, mas maraming pinagkukwentuhan ang dalawa. Naninigarilyo si Gabriel habang si Shai na nakasandal lang sa labas ng pintuan sa harap ng kainan. Bakit di ka na bumalik sa Manila? Pagtatanong ni Gabriel sa kanya. "Ayoko lang. Mas payapa dito sa Bicol." Sagot ni Shai. Hindi ba't nasa Manila si Carol? Pagtatanong nito. "Bakit mo alam?" Si Yusuf sinubukan ligawan si Carol. Kaso ayaw naman ng kaibigan mo kaya yun. After 3 years, hindi na ulit nagpakita si Yusuf kay Carol. Saad ni Gabriel at natawa si Shai. "Hindi sinabi ni Carol sa akin na niligawan pala ulit siya ni Yusuf. Mabuti na yon, hindi na siya marupok." Pagtawa ni Shai. Hindi kumibo si Gabriel at parabang sa sinasabi ni Shai, mukhang ayaw na rin itong magpaligaw ulit. Napansin na lang ni Gabriel na ayaw na niyang umalis sa kainan nila Shai. "Hindi ka pa ba inaantok?" Pagtatanong ni Shai. Napatingin si Gabriel sa cellphone niyang nakasilent. 11:00 na ng gabi at puno ng text si Yusuf dahil hindi na siya nakapag-speech sa event. Oh shit! Bulong niya. I'll go ahead. Matulog ka na rin. Pagngiti nito sa kanya. "Good night. Salamat." Pag-wave ni Shai at kumiti. Nagsimulang maglakad si Shai papasok ng gate. Sa pag-alis ni Gabriel, hindi din niya maintindihan ang sarili dahil nakaramdam siya ng lungkot at hindi saya. Nakaraan na ang lahat. Kausap niya ang sarili habang naglalakad. Pero bakit malungkot pa din ako? Sasaktan ba nila ako ulit? Tumulo ang luha niya at tumakbo papasok ng bahay. Kinabukasan, nabulabog si Shai dahil sa sobrang lakas ng sound sa labas ng bahay. Pagbangon niya, nanggagaling ang malakas na musika sa karinderya nila. Paglabas niya ng kwarto, nakuha muna niyang maligo at nagmadaling mag-ayos. Monday ba ngayon? Bakit maingay yata sa... Teka! Nagtaka siya at tumakbo palabas ng bahay. "Mama? Ma?" Natunga nga siya nang makita si Gabriel na naka-apron at nagluluto habang ang kanyang ina napasayaw-sayaw lang. "Ma, ano yan?" Bulalas niya at pinatay ang musika na sobrang lakas. Good morning, Shai. Pagngiti ni Gabriel. "Anak, bumisita lang si Gabriel. Nakiusap sa akin na pagluluto ka daw niya kaya pinagbigyan kong buksan ng kainan." Masayang sambit nito. Nag-usap ang dalawang mag-ina at lumabas na rin ng karinderya. "Mama naman, tapos na yung usapang kagabi." Pagmamaktol ni Shai. "Anak, bakit ang bitter mo?"
Nakikipagkaibigan lang si Gabriel. Napailing si Shai. Mama, binabalik niyo lang po ang bangungot ng nakaraan ko. Seryoso niyang sagot at natahimik si Nanay Cassandra. Ma, hindi pa po ba halata? Natatakot akong magtiwala ulit. Natatakot na ako na balang araw uulitin uli ang ginagawa sa akin noon. Ma, hindi madaling tapalan ng pera ang dignidad ko pero yun na nangyari. Biglang lumuha si Shai at tumakbo papasok ng bahay. Nakita at narinig ni Gabriel ang pinag-usapan nila. Napabuntong hininga si Gabriel at binitiwan ang sandok. Nanay Cassandra, paghawak niya sa balikat nito. Pasensya ka na, Gab. Hindi na pinatapos ni Gabriel ang sasabihin ng matanda sa kanya. Payagan niyo po akong kausapin si Shai, please. Pakikausap niya at tumangulang ang matanda sa kanya. Pumasok si Gabriel sa bahay nila Shai at inungo niya ang pintuan na nakasara. Pagpihit niya sa doorknob, narinig niya ang ilang hikbi nito. Pagpasok niya, dahan-dahan niyang isinara ang pintuan. I'm sorry. Hindi ko gusto masaktan o umiyak ka. Pero nandito ako para subukan na pasayahin ka, Shai. Sambit ni Gabriel. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Huwag ka na lang bumalik dito, please lang. Gusto ko ng payapang buhay at gusto kong niisa sa mga taong parte na nakaraan ko ay tuluyan na rin maglaho. Saad ni Shai. Lumapit si Gabriel at hinawakan ng braso niya. Naramdaman niyang nanginig si Shai at mukhang takot na takot. Lumayo ka! Please! Nanginginig at takot na takot ang boses nito. Napailing si Gabriel at ngayon lang niya nakita na ganito si Shai. Please, lumayo ka! Pakiusap nito at tumakbo sa kama para takpan ang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang sobrang takot ni Shai. Para sa kanya hindi normal na makita ang babae ng ganito. Sa labas ng bahay, naghihintay lamang si Nanay Cassandra sa resulta ng pag-uusap nila. Ilang sandali, lumabas si Gabriel at hindi mapinta ang muka. Si Shai, pagtatanong nito, Nanay Cassandra, Nay, bakit parang iba ang galit ni Shai? Di ko maintindihan, bigla siyang natakot. Para bang sasaktan ko siya. Nalilitong pagtatanong nito. Natahimik lamang si Nanay Cassandra at hindi makapagsalita. Normal kung tingnan si Shai, pero dumaranas ito ng Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD magmula mawala ang kanyang anak na si Sheena. Dagdag pa dito ang Rape Trauma Syndrome o RTS. 5 buwan nang tumigil si Shai sa pagpunta niya sa psychiatrist. Ngunit walang kaalam-alam si Nanay Cassandra na tumigil na ito. Sa 3 taon na nakalipas, sinubukan niyang maging matatag sa anak niya para hindi ito manumbalik sa pinagdaraanan. Pero ito, at bumabalik na naman ang isa sa mga taong iniiwasan ni Shai. Naging parte si Gabriel sa forced intercourse with Shai sa Hong Kong. Lalong sobrang laki ang epekto kay Shai nang kumalat ng videos nila ni Gabriel, lalong-lalo na nung nirape pa siya ni Lou. Nagpupumilit lamang na maging matatag si Shai. Pero gabi-gabing naririnig ni Nanay Cassandra ang pag-iyak nito, kung kaya't napakaraming alak sa kwarto ni Shai. Ito lamang ang paraan niya para makatulog ng mahimbing dahil pakiramdam niya kahit anong oras pwedeng may manakit sa kanya. Nang biglang pagdating ni Carol. Anong ginagawa mo dito? Gugulhin mo na naman ang buhay ni Shai? Isa ka sa mga rason kung bakit nagkaganyan ang kaibigan ko. Bulalas ni Carol na biglang sumulpot. Ibinaba nito ang maleta para sugurin si Gabriel. Carol, please, wag ngayon. Pakiusap ni Nanay Cassandra at sinenyasan si Carol na wag magsalita patungkol sa kondisyon ni Shai. Anong dapat kong malaman? Anong kondisyon ni Shai? Please, I can help. Pakiusap ni Gabriel. Help? Gusto mong makatulong? Then umalis ka at wag nang bumalik dito. Mga walang hiya kayo. Saad ni Carol. Look, I'm serious, Carol. I'm here to help. Wala akong balak saktan si Shai. Saad ni Gabriel. Gabriel, iho. Kailangan lang ng payapang pag-iisip ni Shai. Nakikiusap ako. Saad ni Nanay Cassandra at tumango na lang si Gabriel. Umalis na lang muna si Gabriel. Naiwan ang dalawa na nakatayo at napaluha si Carol. Tita Cassandra, kung hindi lang siguro ako nahuli ng pagdating noon, baka hindi siya na-rape ni Lou. Pagluha nito. Nagulantang ang dalawa dahil nakarinig sila ng isang pagbasag sa loob ng kwarto.
Shai! Bulalas nila. Naabutan nilang nakahiga si Shai sa kama at dumudugo ang kamay. Mama! Pag-iyak nito, Shai, ano bang ginawa mo? Pagpapanik ni Carol. Natibo lamang si Shai pero sobrang takot at panginginig ng katawan ang nararamdaman nito. Ma! Baka nandyan si Lou! Ma, baka ikalat nila ang video! Ma! Tinakpan nito ang magkabilang tenga at hinagkan ni Nanay Cassandra ang anak. Makalipas ang 2 oras, tulog pa rin si Shai dahil sa ibinigay na gamot ng kanyang doktor. 5 buwan po siyang hindi dumadalaw sa klinik, Nanay Cassandra. Nagiging maayos na rin naman ang pakiramdam niya, pero may nag-trigger ba? I mean, may bubalik ba na pwedeng magkaroon ng rason para makaramdam ng mental breakdown si Shai? Pagtatanong ng doktor nito. Oo, Dok. Yung ex niya, I mean, hindi yung taong nang-rape sa kanyang matindi. Sambit ni Carol. Napabuntong hininga ang doktor at kinausap si Nanay Cassandra. Umupo si Carol sa tabi ng kaibigan at dito mas lalo siyang nalungkot sa kaibigan. You don't deserve this, Shai. From Jake sinaktan ka. Pero hindi ko akalain na dumalawa pa ang taong nanakit sa'yo. Sana maging okay ka na. Tulungan mo sarili mo na malampasan mo lahat ng problemang to. Saad ni Carol at hinalikan ang noo ng kaibigan. Sa Jana Resort, nagkukwentuhan sina Yusuf at Gabriel. Really? Pakiramdam ko may iba pang tinagdaraanan si Shai, Gabriel. Saad ni Yusuf. Yeah, I think so. I know her. Susuntukin niya ako kapag galit o umiiyak siya. Pero ngayon, she looks so weak and vulnerable. Para bang sobrang nipis na salamin. Kakaunting paghawak, mababasag na. Saad ni Gabriel at lumagok ng alak. Aminado siyang hindi masaya ang team building ng company. Siya lang ang bukod tanging labas-pasok ng resort dahil sa labis na pag-alala kay Shai. You know what? Bukas tutulungan kita to win her heart again. Saad ni Yusuf at tinapik ang balikat niya. Everything will be okay. Kinabukasan, bumangon si Shai dahil sa ilang ingay na naririnig niya sa labas ng bahay. Pagtayo niya, sumilip siya sa bintana at dito nakita si Gabriel, Yusuf at Carol na nagtatalo. Napalabas nang wala sa oras si Shai at dito natahimik ang tatlo sa diskusyon. Bakit ka nandito? Pagtatanong nito kay Gabriel. To win your heart again. I know it sounds crazy, Shai. Oo, mabilis na naman. Pero sigurado ako sa'yo, mahal kita at walang nagbago. Kahit ilang beses kong itanggi, ikaw pa rin na sinisigaw nito. Pagturo niya sa dibdib. Nakikinig lamang sa loob ng bahay si Nanay Cassandra. Hindi niya alam kung pabor ba siya o hindi sa panliligaw ni Gabriel sa kanyang anak. Hindi niya alam kung ikabubuti ba ito ni Shai o mas lalo lamang itong matatakot na balikan ng nakaraan. Shai, pumasok ka na! Papalabasin ko na sila! Saad ni Carol at nagulat siyang hinablot siya ni Yusuf. Hoy, ano pa? Puisit ka? Bulalas ni Carol at dinala siya sa kalsada ni Yusuf. Bakit bang init ng dugo mo kay Gabriel? Sa akin naiintindihan ko pa kung bakit ka galit. Bulalas ni Yusuf kay Carol. Hindi mo kasi naiintindihan. Pwedeng mas sumama pa ang dinaramdam ni Shai kung yung magaling mong pinsan ay babalik pa siya. Sigaw nito kay Yusuf. Anong nararamdaman ni Shai? May sakit ba siya? Tell me, Carol. Tutulungan namin siya ni Gabriel. Pangulit nito at umatras si Carol. Umalis na kayo! Lalo ka na! Lumayo ka na! Ayaw na nga kitang makita kasi pakiramdam ko bumabalik lahat ng narara. Natigil sa pagsasalita si Carol dahil sa halik ni Yusuf. Bakla ang landi ko! Bulong ni Carol sa sarili at biglang kumalas kay Yusuf. Baliw ako. Wala akong pakialam kung ano sasabihin sa akin. Ikaw pa rin ang gusto ko, Carol. Sambit nito at bigla siyang hinalikan ni Carol. I miss you! Saad ni Carol at hinagkan si Yusuf. Hindi na ba kita liligawan? Pagtatanong nito sa kanya. Huwag na. The feeling is mutual naman. Kagat-labing kinikilig si Carol habang nakatingin sa kanya si Yusuf. Nang biglang, Shai! Nagulat ang dalawa dahil sa biglang pagsigaw ni Gabriel. Pagbalik ni Yusuf at Carol, nakita nilang nakaupo sa sulok si Shai at mukhang takot na takot. Anak, si Gabriel yan, hindi siya si Lou. Sambit ni Nanay Cassandra. Si Lou yan! Umalis ka dito! Pag-iyak niya. Shai, si Gabriel to! Pakikiusap ni Gabriel
at ayaw lumapit ni Shai sa kanya. "Tawagan mo si Doc, Carol!" sigaw ni Nanay Cassandra. Binuhat ni Gabriel si Shai at hinagkan siya ng mahigpit. Kalaunan, dumating ang doktor nito at narinig ni Gabriel ang pag-uusap nito kasama ang nanay ni Shai. Nakakuyom na ang kamao ni Gabriel dahil nalaman niya ang rason kung bakit nagkaganito si Shai. "Thank you, Doc," pagpapaalam ng ina ni Shai. Kailan po nangyari? Biglang tanong ni Gabriel kay Nanay Cassandra. "Sa Hong Kong, 3 years ago. Andro ka rin, di ba?" Biglang pagsingit naman ni Carol. Napatingin si Gabriel sa kanya. "Shai confessed everything, kaya isa ka sa mga taong rason kung bakit siya nagkaganyan." Saad ni Carol at pinipigilan ang luha. But she looks okay nung kasama ko siya. Sinamahan ko pa siya kay Mr. Aldama. Saad ni Gabriel. Magaling magtago ng nararamdaman si Shai, pero sa ganitong bagay, hindi. Saad ni Carol. Please tell me more about what happened. Pagkatapos naming magkita sa Hong Kong, umalis na ako. Saad ni Gabriel. Tinanggap ko na wala nang nararamdaman si Shai sa akin. Yeah, aminado ako, I forced her. Pero naging maayos ang pag-uusap namin noon. Saad ni Gabriel. Kasi nga si Lou. Si Lou ang isang malaking rason kung bakit na-trauma si Shai. Your friend raped Shai. Alam ko galit siya kay Shai dahil sa video niyo na napanood niya. Pero hindi naman tama na babuyin niya kaibigan ko. Saad nito. Ha? What video? Tell me, what video? Saad nito. Ang daddy ni Lou ang may kasalanan. Gusto niyang palayuin si Shai kay Lou kapalit ng ilang milyon. Pinasundan niya kayo hanggang sa nag-sex kayo. Nakuhang panoorin yun ni Lou at ng tatay niya. Kapag hindi siya lumayo, ikakalat niya ang sex video niyo na pwedeng makasira din ang reputasyon mo. Isa pa ang pera na ginamit kay Sheena higaling sa tatay ni Lou. Gustuhin mang bayaran ni Shai ang utang pero hindi na niya mahagilap ang mag-ama. Isa pa natatakot din siya na manggulo pa sa buhay nila Lou. Saad ni Carol at tahimik lang na nakikinig si Nanay Cassandra. I'm gonna kill that fucker! Hindi na nagdalawang isip na lumabas si Gabriel ng bahay at nagmamadali. Iho, anong gagawin ni Gabriel? Pagpapanik ni Nanay Cassandra. Kahit pigilan ko po siya, walang makakapigil sa sobrang galit ni Gabriel. Saad nito kay Nanay Cassandra. Yusuf, ay paano? Baka totohanin niya. Paano kung ikalat niya yung video ni Gabriel at Shai? Mas lalo masasaktan si Shai, baka lalo siyang lumala. Saad nito. Napaisip si Yusuf at biglang tumakbo palabas. Yusuf! Sigaw ni Carol. Trust me, bantayan niyo na lang si Shai. Galit na nagmamaneho si Gabriel para pumunta ng Manila. Alam niyang nandito sa Pilipinas si Lou. Hahanapin niya ito at gustong-gusto niyang basagin ang pagmumukha ng dating kaibigan. Hindi siya makapaniwalang nagawa ni Louie yun kay Shai. Aminado siyang nagkamali silang dalawa, pero hindi kailangan babuyin o saktan ng sobra si Shai. Galit siya sa sarili dahil hinayaan niyang masaktan si Shai sa kamay ni Lou. Hindi niya halos akalain na ang taong halos sambahin si Shai ay siyang gagawa pa ng kababuyan. Hello? Pagsagot niya sa cellphone. Bro, where the hell are you? Pagtatanong ni Yusuf. Huwag mong gagawin namang tumatakbo sa isip mo, Gab. Pagbabago ng pinsan niya. I will kill that fucker. Saad nito. Bro, listen. Hawak niya ang video niyo ni Shai. Kahit na 3 taon na ang nakalilipas, hindi mo masasabing nabura na yung video. Saad ni Yusuf. I don't care about my reputation. Kapag tungkol kay Shai, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa akin. Binabaan niya na ng call ang pinsan at binalibag ang cellphone. Mas lalong bumilis ang pagmamaneho ni Gabriel. Dinampot niya ulit ang cellphone. Detective. Yes, sir. May papatrabaho ko sa'yo. Saad ni Gabriel. Habang nagmamaneho, sinend niya ang mga detalye para ipahanap ang video na pupwede niyang burahin. Para na rin ito sa seguridad ng kalagayan ni Shai. Pagmulat ng mata ni Shai, nakita niya si Carol at Nanay Cassandra. Kumusta anak? Pagtatanong nito. Mama, umalis na po ba siya? Pagtatanong nito. Si Gabriel? Oo, saad nito at napayuko si Shai. Nahimasmasan siya at sumagi sa isip niya ang pag-uusap nila ni Gabriel kanina. Nasaan siya? Pagtatanong ni Shai. Umuwi na sa Manila, saad ni Carol. Baka ikalat ni Lou ang video, ma. Natatakot nitong sinabi. Hindi anak, magtiwala ka kay Gabriel. Pagngiti ni Nanay Cassandra.
Nagkatinginan si Carol at Nanay Cassandra. Pero natatakot po ako. Baka saktan niya ako. Baka po gawin din niya ang ginawa ni Lou. Pag-iyak nito. No, Shai, mas kilala mo si Gabriel sa amin. Alam kong mahal ka niya. Magtiwala ka sa kanya. And please, tulungan mo sarili mo. Sinugin mo na nakaraan dahil hindi mo nakilala si Gabriel kanina. Saad ni Carol. Tahimik lamang si Shai at malalim na nag-iisip. Gusto ko siyang makita. Saad ni Shai. Pupuntahan ko siya. Nasaktan siya, Mama. Carol, baka natatakot na siya sa akin. Baka akala niya nababaliw na ako. Aligagang sinabi ni Shai. Tatawagan ko siya, anak. Saad ni Nanay Cassandra. Makalipas ng ilang oras. Gabriel, si Shai hinahanap ka. Panimula ni Nanay Cassandra at napapreno si Gabriel. Iho, nakikiusap ako. Hinahanap ka niya ngayon. Saad nito. Sige po. Sagot niya at muling nag-U-turn. Ibinalita ni Carol kay Yusuf ang pagbalik ni Gabriel. Ngayon natahimik lang si Shai habang nakayakap sa Mickey Mouse ni Sheena. Anak, please, manage your emotions. Alam kong mahirap, pero tulad ng sinabi ni Doc, kailangan mong tulungan ang sarili mong ihugot ang mga paa mo sa nakaraan. Saad ni Nanay Cassandra. Ma, natatakot ako sa daddy ni Lou at sa kanya mismo. Baka balikan nila tayo. Hindi ko pa nababayaran ng utang ko sa kanya, Ma. Itong pera din dinodonate ko, hindi naman direktang sa kanila yun. Natatakot akong balikan ni Lou at saktan muli. Paano si Gabriel? Paano, Ma, kung pumalat lahat? Ako pang rason kung bakit masisira si Gabriel sa mga anak niya at daddy niya. Saad ni Shai. Shai? Napatingin si Nanay Cassandra at nakita si Gabriel na nasa pintuan. Iwan ko muna kayo, anak. Saad ni Nanay Cassandra. Nginitian niya si Gabriel at sinara niya ng tuluyan ang pintuan ni Shai. Dahan-dahan na naglalakad si Gabriel papalapit kay Shai. Nagulat siyang biglang tumayo si Shai para hagkan siya. I miss you, Shai. Saad ni Gabriel at mahigpit na hinagkan ang babae. Dito ka lang, bulong ni Shai sa kanya. Ngayon niya napagtanto kung bakit ganito ka-vulnerable si Shai. How are you? Hinawakan niya ang magandang mukha ng babae at pinagmasdan. Please, huwag ka magalit kay Lou. Baka saktan ka lang din niya. Baka siraan ka din niya. Takot na sinabi nito. Hindi ko hahayaan na saktan ka niya ulit. Biglang lumuhod si Gabriel kay Shai at yumuko. I'm sorry. Alam kong isa ako sa mga rason kung bakit may trauma ka. I hate myself. Bakit hinayaan kitang saktan? Saad ni Gabriel. Kahit ilang beses kong sabihin sa sarili kong hindi na kita mahal, mas lalo kang hinahanap ng puso ko. Magmula nakita kita ulit pagkatapos ng ilang taon. Walang pinagbago at ikaw pa rin, Shai. Saad ni Gabriel. Napangiti si Shai at hinagkan si Gabriel. Mahal na mahal kita, Shai. Muling sinabi ni Gabriel. Ipangako mong hindi ka nagaganti kay Lou. Hayaan mo na lang siya sa buhay niya, please. Pakiusap ni Shai. Naiipit si Gabriel dahil gustong-gusto niyang gantihan si Lou dahil sa ginawa nito sa babaeng mahal niya. Okay, I promise. Basta huwag niya lang akong dedemonyohin. Saad ni Gabriel at kumunot ang noo ni Shai. Hindi ka na ba takot sa akin? Pagtatanong ni Gabriel at inilapit ang muka para halikan si Shai. Huwag mo na. Pag-iwas ni Shai at pilit nang umiti. Tumango si Gabriel at alam niyang may takot pa din si Shai kahit hindi niya marinig na sabihin nito. Babantayan mo ba ako dito? Pagtatanong ni Shai. Yeah, hindi kita iiwan dito. Saad ni Gabriel at hinawakan ang balikat niya. Huwag mo lang akong hingalin tulad kay Lou dahil mas gwapo ako sa kanya. Pagbibiro ni Gabriel at natawa si Shai. Magdabang niyang binantayan si Shai sa pagtulog. Pero habang tulog ang babae, kausap niya via email ang detective. Pinapahanap niya kung may video bang tinatago si Lou laban sa kanya. Gustong-gusto niyang ipakulong si Lou dahil sa ginawa nito kay Shai. Pero naiipit siya dahil sa pakiusap ng babaeng mahal niya. Kinabukasan, halos matamaan ng binalibag na envelope ang sekretarya ni Louie Del Rosario. Muling nagbalik si Louie sa Pilipinas. Nag-iba na ang ugali nito. Naging mapagmataas ang dating kaibigan ni Gabriel. Aminado naman si Gabriel na mas mayaman at kilala si Louie
dahil sa pagiging chef nito. Habang si Gabriel na nangangarap lamang ng simpleng buhay para sa sarili at sa pamilya. Binalibag niya ang files dahil sa maling pagtatrabaho ng kanyang empleyado. Magmula pumanaw ang kanyang ama, siya na lahat ang humawak ng negosyong napag-iwanan nito. Hindi masaya ang buhay pag-aasawa ni Louie dahil diktador ang kanyang asawa. Puro pera, negosyo at kapangyarihan ang nasa kukote nito. Nakuha niyang magkaanak dito pero hindi niya nakuhang mahalin ang asawa. Boss, pagpasok ng kanyang kanang kamay na si Brian. What? Asar na pagtatanong ni Louie. I found this. May inabot siyang isang printed files kay Louie at napakunot noon naman ang lalaki. Anong ibig sabihin yan? Asar na pagtatanong nito. May gustong mag-hack ng hidden files ng buong kumpanya. Binabantayan at hinahanap ko pa ang IP address kung sino ang nasa likod nito. Saad nito? Ayusin mo trabaho mo. Sambit ni Lou at umupo. Sa paglabas ng kanang kamay niya, binuksan niya ang hidden files ng company. Dito niya muling nakita ang litrato ni Gabriel at Shai. What? Bakit nandito pa to? Ano to tinatago ni Dad? Pag-iling niya at isa-isang binura. Uminit lang lalo ang dugo niya nang makita ang video. Paulit-ulit niyang pinindot upang ma-open ang file pero ayaw nitong mabuksan. Fuck! Bakit ko ba binubuksan to? This is useless! Muli niyang binura ang buong file na naglalaman nito ang tungkol kay Shai at laban kay Gabriel. Shai, bakit hindi pa rin kita nakakalimutan? Bulong nito. Hinawakan niya ang labi at nag-isip palalo ng malalim. I miss you. Everything about you. Itinatago niya ang kalungkutan sa pagiging terror boss. Aminado siya at alam niya sa sariling malaki ang pinagbago niya. Kung noon na mahal siya ng mga empleyado, ngayon sinusuko na siya ng mga ito. Pati na ang kaibigan niyang si Chef Yuen. Nawala sa linya ang buhay ni Louie at dahil dito, ito ang naging rason kung bakit inatake sa puso ang kanyang ama. Magmula naghiwalay sila ni Shai, paunti-unting sinira ng lalaki ang buhay niya. Sa Bicol, pagmulat ni Gabriel, nakita niyang wala na si Shai sa kama nito. Pagtingin niya sa kanyang orasan, 6:00 pa lamang ng umaga. Narinig niya ang ilang patak ng tubig at doon niya napagtanto na naliligo si Shai. Muli siyang sumandal sa couch at pumikit. Napuyat siya dahil araw-araw niyang binabantayan si Shai sa pagtulog. Napagtanto din niyang ito pala ang misyon niya sa Bicol at hindi para sa kumpanya. Bagyang binuksan ni Gabriel ang kanyang mga mata at nakita si Shai na basang-basa at takip lamang ng tuwalya. Sa araw-araw na pagtulog niya dito at pagsama kay Shai, mas lalo siyang nahuhulog sa babae. Maraming pinagbago si Shai. Hindi na tulad noon na sobrang ingay at laging galit. Nabawasan ang pagiging boyish type nito. Napansin din niyang mas nag-mature na ito, pati ang hubog nito. Patuloy pa rin siya sa pagpunta sa klinik para mapacheck up si Shai tungkol sa trauma na dinanas nito. Napapikit si Gabriel dahil lumingon si Shai sa kanya. Nakita naman ni Shai na tulog ang lalaki, kaya dito na siya nagdamit. Sa pagmulat ng mga mata ni Gabriel, nakita niya ang likuran nito. Napasinghap si Gabriel nang tuluyang alisin ni Shai ang tuwalyang nakatakip sa kanya. Para bang hinahatak ang katawan niyang lumapit kay Shai. Gabriel! Nagulat si Shai at bigla siyang hinagkan ni Gabriel mula sa likuran. Pinihit ni Gabriel si Shai paharap sa kanya at otomatikong tinakpan ni Shai ang kanyang katawan upang hindi makita ang buong katawan niya. Inangat ni Gabriel ang mukha niya at hinalikan ang ilong. Gorgeous Shai. Bulong nito at humalik sa labi niya. Sa halos magdadalawang linggo na pagbabantay niya dito, ngayon lang niya nahalikan muli ang labi nito. Naging mailap si Shai sa kanya. Oo, kasama niya to pero ni minsan hindi niya nakuhang nakawan ng halik ang babae. Hindi tulad noon na paulit-ulit niyang ginagawa ito kay Shai. Ngayon, nagdahan-dahan siya sa mga kilos dito. Para bang back to zero ang pagkakakilala nila sa isa't isa. Kinakapa ang bawat kilos upang maiwasan ang pagkakamali. Gabriel! Mahinang sambit ni Shai habang nakatingin sa kanya. Walang nagbago. Mahal pa rin kita. Pagngiti nito sa kanya. Tumingkayad si Shai para halikan si Gabriel. Binuhat niya ang babae at dahan-dahan na inilapag sa kama. Say my name, Shai. Gabriel!
Napangiti si Gabriel dahil mas parang humigpit pa ang hawak ni Shai sa kanya. Para bang ayaw na niyang paalisin muli ang lalaki. Dumako pa roon si Gabriel at natuklasan ang maselan niyang parte. Napasinghap si Shai at tinakpan ng bibig. Iniiwasan nilang gumawa ng ingay. Hinatak ni Shai si Gabriel nang maramdaman niyang tumusok ito sa kanyang katawan. Oh, Shai, I love you. Sambit nito at hinalikan siya habang walang tigil sa pagpaparamdam kay Shai ng kanyang pagmamahal. Shai? Nagulat ang dalawa dahil sa ilang katok mula sa pintuan ni Shai. Umiwas si Shai at naiwan si Gabriel na nakapikit at nagpipigil ng emosyon. Bakit ngayon pa may kumatok? Bulong ni Gabriel. Tumayo ka dyan, magdamit ka na. Bulong ni Shai sa kanya at hinatak ang kamay niya. Labag sa loob na tumayo si Gabriel at pumasok ng banyo. Ano po yun, ma? Sambit ni Shai. Ay, akala ko tulog ka pa. Si Pogi, nasan ba? Nagtatanong si Nanay Cassandra. Kapapasok lang po sa banyo. Bakit po? Pagtatanong muli ni Shai. Magpapatulong sana akong pumunta ng palengke. Saad ni Nanay Cassandra. Good morning, sunshine! Bulalas ni Carol at naka-shades pang dumating. Blooming ka, Beshi! Saad ni Shai. Wala pang sinasabi si Carol na nagkabalikan na sila ni Yusuf. Nanay Cassandra, halika na, mamalengke na po tayo. Saad nito. Akala ko nakabalik ka na ng Manila dahil sa negosyo mo. Saad ni Nanay Cassandra. Pinagmasdan ni Carol si Shai na mukhang hindi bagong ligo. Kung hindi, mukhang bagong dilig ka. Bulong ni Carol sa kanya. Ay naku, gaga, tigilan mo nga ako. Bulalas ni Shai. Nanay Cassandra, tara na! Pag-aya ni Carol sa matanda at nagmamadali nang lumabas ng bahay. Napabuntong hininga si Shai at sinara muli ang pintuan. Gabriel? Nagulat siyang nasa likuran niya na pala ito. Come on, let's finish this, Shai. Paglalambing nito sa kanya. Babantayan ko ng karinderya at kakain pa tayo. Saad ni Shai. Damn, binitin mo ko. Ahalikan mo ko tapos iiwan mo lang ako sa ere. Sambit ni Gabriel at iniwan si Shai sa kwarto. Gabriel, ano ka ba? Aga-aga naman ang bubwisit ka. Paghabol ni Shai sa kanya. Hindi siya pinansin ni Gabriel at nakita niya na lang na sumakay ito sa kotse. Wala sa wisyong ngumiti si Shai at biglang tumingin sa salamin. Masaya na ba ako? Nakabalik sa Manila si Gabriel nang wala sa oras. Hindi siya nakapagpaalam kay Shai dahil sa emergency meeting na pinatawag siya ni Yusuf. Dahil si Gabriel lang naman ang may alam sa buong operasyon sa kumpanya. Nakuha nang matapos ng team building 2 weeks ago. Pero hindi umuwi si Gabriel para kay Shai. Oh, bro, wala ka yata sa tamang timpla. Napansin ni Yusuf ang magkadikit na kilay nito. Bro, I have news. Sambit ni Yusuf sa pinsan at inabot ang ilang dokumento. Ano? Matamlay nitong sagot. Lou is back. Nandito sa Maynila ang gago. Ang bali-balita, sinusuka na siya ng mga empleyado niya. Lalong nagkaroon ng rally sa labas ng company office nila due to cheap salary. Saad ni Yusuf. Walang imik si Gabriel dahil ang tanging interes lamang niya kay Lou ay ang video nila ni Shai na kinakailangang burahin. Wala pang balita ang detective niya patungkol sa pag-hack nito sa private files. Nagsimula ang meeting at sa matapos ito, seryoso lang si Gabriel. Napansin din ng mga BOD na wala sa mood si Gabriel. Madalas kasi itong nagpapatawa sa meeting at ngayon nakulang na lang maglatag na sila ng banig para matulog. Nang matapos, lumabas si Gabriel para magkape sa favorite coffee shop nila ni Shai. Strawberry Frap. Ang kagustuhan niya sa kape ay nauwi na sa Frap. Cab, long time no see. Napalingon si Gabriel at nakita si Louie na nakapareho niya ang order. Nag-iba na pala taste mo. Muling dagdag ni Louie. Kilala niya si Gabriel na puro kape lang ang order nito. Hindi sumagot si Gabriel at umupo sa pwesto para mag-laptop. Sadyang gustong sirain ni Louie ang araw ng dating kaibigan, kung kaya't dito rin ito pumwesto. What do you want? Pagtatanong ni Gabriel habang nakatingin pa rin sa monitor ng laptop. Nangangamusta lang bro. Balita ko, hacker ka na pala ngayon. Pangaasar nito. Napatingin si Gabriel at pinagmasdan ng kaibigan. What? Painosenteng tanong nito kay Lou. Just kidding. Nabalitaan ko lang may sumubok manghack sa company file at sa personal files ko.
Saad ni Louie. Napaisip si Gabriel sa sinabi nito. So nakalink ang account niya sa company? Bulong ni Gabriel habang tahimik na nagla-laptop. Ilang sandali, napatingin si Gabriel sa cellphone niya at tumatawag si Yusuf. Oh, hello babe. Sambit ni Gabriel. Gago ka, anong babe ha? Asar na sagot ni Yusuf sa kabilang linya. Napansin ni Gabriel ang mukha ni Louie na mukhang nagtataka. Alam ng lahat na walang girlfriend si Gabriel at tanging pambababae lamang ang inaatupag nito. I'll call you back. I love you. Muling sambit ni Gabriel at itinago ang cellphone. Oh, come on. Seryoso ka na pala sa buhay mo. Pang-aasar sa kanya ni Lou. Yeah, of course. When it comes to shy, seryoso ako. Sagot ni Gabriel at niligpit ang laptop. What? Shaina? What do you mean? Halata sa itsura ni Lou ang pagtataka. Yeah, Shy's my fiancé. So please, will you excuse me? I better go. Pangiti ni Gabriel at iniwan si Louie. Halos mabasag ni Louie ang hawak niyang cellphone. Shy! Binalikan mo talaga si Gab. Galit na sambit nito at napabuntong hininga. Nang makabalik si Gabriel sa opisina, nakita niya si Yusuf na nakakunot ang kilay sa kanya. Sinong pinaringgan mo kanina? Pagtatanong nito. Nangaasar si Louie. Nagkita kami sa coffee shop. Inasar ko pabalik ang gago. Mauna na ako, pupuntahan ko pang dalawa. Pagpapaalam niya dito at binalik kay Yusuf ang company laptop. Samantala, sa Bicol, panay tingin si Shy sa kanyang cellphone at umaasa na mag-text si Gabriel. Bakit ba siya nagagalit? Dahil babitin siya? Nakakaasar. Bulalas ni Shy habang nagliligpit sa kusina. Asar ka, girl? Pagtatanong ni Carol. Hindi Pagsisinungaling nito. Pabalikan ka ni Bebe Gabriel. Masyado ka namang halata na sabi. Pagbibiro ni Carol. Ikaw bumalik ka na sa Manila kung aasarin mo rin ako. Bulalas ni Shy. Shy, kami ulit ni Yusuf. Saad ni Carol. Humarap si Shy at kinutusan ng kaibigan. Hindi ka nagpaligaw? Bulalas nito. Hindi na. Ikaw nga nakipagtsuktsakan ka agad. Pagtawa ni Carol. Hoy, hindi Hindi natuloy kasi kumatok si Mama. Saad ni Shy. Alam ko na kaya naglayas si Gabriel kasi binitin mo. Halaka! Sagot ni Carol at biglang tumakbo dahil bitbit ni Shy ang takip ng kaldero para ihampas sa kaibigan. Inabot na ng alas 11 ng gabi at naghihintay pa rin si Shy sa loob ng karinderya. Nakuha na rin niyang maligo at magpalit ng pantulog. Pinagluto niya ng dinner si Gabriel para kung sakali man bumalik ang lalaki, may maihahapag siya para dito. Mukhang di na siya darating. Pagtingin niya sa cellphone niya, nakuha na niyang ilagay sa fridge ang pagkaing niluto. Isasara na niya ang nakabukas na ilaw nang biglaang sumulpot si Gabriel na may bitbit na bulaklak. Hindi nakakibo si Shy. Lumapit si Gabriel at hinalikan siya nito. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Pagtatanong ni Shy at napangiti si Gabriel. Wow ha, pwede man tanggapin mo muna ang bulaklak at pagpahingahin mo muna ako saglit. Pagtawa ni Gabriel at hinalikan ng ilong niya. Ginawa ni Shy ang sinabi niya. Nagulat din siyang pinaghapag ng pagkain ng babae. Palagi akong busog sa'yo, Shy. Saad nito at busy lamang sa pagkain. Ikaw, kailan mo naman ako pagluluto? Saad ni Shy. Di ba't may 2 years kang nag-aral ng culinary arts? Bakit hindi mo ako sampulan? Pagmamaktol ni Shy. Kasi, hindi natuloy ni Gabriel ang sasabihin nang sumingit ulit si Shy. Saan ka muna galing? Muling pagtatanong nito. Nakuha munang uminom ng tubig ni Gabriel at mag-mouthwash bago sumagot. Saan ka nga galing? Muling pagkalabit ni Shy sa kanya. Hinapit ni Gabriel ang bewang niya at nadadarang na si Shy sa katawan nito. Manila, may meeting, masyadong busy kaya hindi na kita nakuhang tawagan. Isa pa, galit ako sa'yo. Saad ni Gabriel at kumunot ang noo ni Shy. Gusto mong batuhin kita? Bakit naman nagagalit ng walang... Oh! Nagulat si Shy nang biglang buhatin ni Gabriel paupo sa kitchen counter. Gabriel, wag dito. Doon tayo sa kwarto. Saad ni Shy. Inabot lang ni Gabriel ang switch ng ilaw para dumilim. Ang dilim naman? Reklamo ni Shy. Magkapaan na lang tayo dito. Pagtawan nito at hinalikan siya. Ibinuka ni Gabriel ang binti niya at nilapit ang katawan sa kanya. Nagulat si Shy nang matamaan niya ang kalderong gumawa ng ingay sa kusina. Meow! Saad ni Gabriel. Natawa siya dahil sa biglang paggaya ni Gabriel sa pusa. Ang pilyo mo talaga. Halika na nga sa loob. Sambit ni Shy, pero hindi nagpapigil ang lalaki. Hinatak ni Gabriel ang shorts niya. Gabriel! Oh my gosh!
Bulalas niya dahil sa sobrang init na nararamdaman. Halos mahiga na siya sa kitchen counter dahil sa walang tigil na paggalaw ni Gabriel. I love you, Gabriel. Bulong ni Shai habang nakayakap sa lalaki. What? Ulitin mo nga. I said I love you. Mas lalong bumaon ang buong pagkatao ni Gabriel sa kanya. Hindi na napigilan ni Shai na mapaungulang malakas dahil sa sobrang init ng pag-iisa nila. Ilang sandali, mahigpit lang na nakayakap si Shai kay Gabriel habang nararamdaman niya ang init ng katawan nito. I love you, Shai. Saad nito, hindi mo na ako niligawan. Binuhat niya ang babae at tinulungan na magdamit. Araw-araw kitang liligawan. Naramdaman niyang hinampas siya ni Gabriel sa puwetang parte. Aray, ano ba? Bulalas ni Shai at sinabunutan si Gabriel. Nakakagigil, dalihan mo dun tayo sa kwarto. Nagmamadali si Gabriel na hinatak si Shai. Pagkaraan na mainit na tagpo. Grabe. Gabriel, patikim ng luto mo ha. Sambit ni Shai habang nakayakap sa lalaki. Isang hotdog, 2 itlog at kaunting gatas na pupwedeng magpabusog sa'yo ng ilang buwan. Pagngiti nito, ha? Grabe naman yung hotdog mo? Saad ni Shai at inosenteng nakatingin kay Gabriel. Tawang-tawa ang lalaki at tinakpan ng muka. Wala. Sige bukas, pagluluto kita. Pero tumingin siya ng seryoso kay Shai. Pwede na ba kitang ipakilala sa 2 kong anak sa Manila? Pagtatanong nito, tayo na ba? Biglang pagtatanong ni Shai. Natawa si Gabriel at umiling. I love you. I love you. Muling sambit ni Shai at hinalikan siya. I love you more, Shai. Pwede ka ba bukas? Pagtatanong nito sa kanya. Oo, pero ayokong magtagal sa Manila. Walang kasama si Mama. Isa pa kailangan pa din ako dito. Saad niya. Gusto na kitang pakasalan, Shai. Seryosong sinabi nito. Basta wag mo akong sasaktan. Saad ni Shai at mahigpit siyang hinagkan. Hindi makapaniwala si Gabriel na pagkatapos ng ilang taon, magiging sila ulit ni Shai. Kinabukasan, sabay nagising ang dalawa pero ibang agahan ang ginawa ni Gabriel sa kanya bago kumain ng totoong pagkain. Oh, kumain na kayo, pag-aya ni Nanay Cassandra. Mama, magluluto si Gabriel. Masaya nitong sambit. Talaga ba? O sige, gusto niyo ba sa kainan na para naman matikman din namin? Saad ni Nanay Cassandra. Sure, Nanay Cassandra. Pagngiti nito, masaya si Nanay Cassandra na makitang bumabalik sa sigla ang kanyang anak. Ito ang saya na hindi na nagpapanggap. Lalo ang mga mata nito na isang bintana at kitang-kita niyang wala nang tinatagong takot ang anak. Patuloy lang sa pagtatrabaho si Shai. Lahat, kahit na may mga trabahador na siya, tinutulungan niya pa rin ito sa pagluluto. Habang si Carol at Nanay Cassandra ang siyang humaharap sa mga customers. Shai, pakisuyo. May tawag lang akong kailangan sagutin. Saad ni Gabriel at tumango si Shai. Nakuha pang lumabas ni Gabriel dahil maingay sa loob ng kusina. Yes, Luis? Masaya nitong sambit. So, bro, okay ng deal. Ang kaibigan kong architect ang magdidisenyo sa bahay mo. Saad nito. Nakuha niyang kausapin si Luis Aldama para si Gabriel na lang ang bibili ng doble sa kinatitirikan at mismong estruktura na ipinasalo ni Shai kay Mr. Aldama. This will be a surprise to my future wife. Saad ni Gabriel at ngumiti. Pagharap niya, nakita niya si Shai na may hawak na bato. Sino yung kausap mo ha? Bulalas nito. Kaibigan ko, bakit may hawak ang bato? Saad ni Gabriel at natawa dahil naaalala niya si Shai kapag nagagalit. Hindi pa nga tayo nag-iisang buwan, may babae ka na. Lumapit si Shai sa kanya at hinatak papasok ng bahay. Grabe ka ha, bulong ni Gabriel at tinulak siya ni Shai papasok ng kwarto. You are so wild, Shai. Abot ang langit ni Gabriel habang nararamdaman niya ang haplos ni Shai sa katawan niya. I wanna get pregnant. Biglang sambit ni Shai. Oh sure, hindi ako tatanggi. Sambit ni Gabriel. Payapang nagsiserve ng pagkain si Carol hanggang sa halos mabitiwan niya ang hawak na tray. Anong ginagawa mo dito, ha? Bulalas niya kay Louie at nginitian siya. I'm looking for Shai, not you. Pinagmasdan nito ang paligid at pumasok. Lumabas ka dito, Lu. Kung ayaw mong mabalibag ng sapilitan, papunta sa lungga mo. Saad nito. At napatingin si Nanay Cassandra sa diskusyong naririnig. Karo! Nanay Cassandra, good to see you again. I'm here to eat and for Shai. Hindi ko gusto manggulo o magkagulo dito. Gusto ko lang po siyang makausap. Saad nito at dumiretso para umupo. Sige na, abutan mo na ng menu.
Pero wag mo palalabasin si Shai. Bulong ni Nanay Cassandra. Halos ibalibag na ni Carol ang menu kay Louie. Seafood Express. Yun lang ang saad nito at hindi tiningnan si Carol. Demonyo! Bulong ni Carol. Mama! Masayang sambit ni Shai at abot langit pa ang ngiti ng dalawa na pumasok sa kusina. Shai, halika, samahan mo ako sa loob ng bahay. Hinatak ni Carol si Shai at nagtaka naman ang dalawa. Nagkatinginan si Nanay Cassandra at si Gabriel. Binabasa niya ang ekspresyon ng mukha nito. Para bang may problema. Bakit po? Pagtatanong ni Gabriel. Iho, dito ka lang sa kusina ha. Huwag ka lalabas. Saad ni Nanay Cassandra. Napakunot ng noo si Gabriel at biglang lumabas. Pagtingin niya, nahagip agad ng mga mata niya si Louie. Gabriel! Pagpipigil ni Nanay Cassandra, pero hindi siya pinakinggan ni Gabriel at lumapit kay Louie. Halatang nagulat si Louie dahil si Gabriel ang umupo sa harapan niya. What do you want, filthy animal? Pagtatanong niya. Si Shai ang kailangan kong kausapin. Saad nito, ako ang kaharap mo. Kung tatarantaduhin mo ang feelings ni Shai, ako ang harapin mo. Saad ni Gabriel at nagtagis ang mga mata nila. Tandaan mo, nakuha ko lahat, Gabriel. Pagngiti nito, what do you mean? Asar na pagtatanong nito. I know you fucked her at alam kong alam mo ang tungkol sa Hong Kong. Don't act like a clean slate, Gabriel. Nauna kang pilitin si Shai para makipag-sex sa'yo. Natatawang sambit nito. She loves me, Louie Del Rosario. Kahit anong sabihin mo, you're just a crybaby. Asar na sagot ni Gabriel. I fucked her ass. At hindi mo pa nakuha yon, tama ba? Hindi napigilan ni Gabriel na tapunan ng suntok si Louie dahil sa pambabastos nito. Gulat at takot ang mga itsura ng mga kumakain. Gabriel, tama na! Tama na yan! Saad ni Nanay Cassandra at nakita niyang sumuntok pa si Louie kay Gabriel. Hindi nagpapigil si Gabriel at gustong-gusto niyang basagin ang mukha ni Louie. You hurt her. She doesn't deserve you, Louie. Gago ka! Hiniga niya si Louie at tinapunan ng suntok. Nagdurugo na ang ilong ni Louie habang tumatawa pa rin. Gabriel, tama na! Pagpigil ni Nanay Cassandra at hinatak ang damit ni Gabriel para tumayo. It was a hot sex with her. Pagtawa ni Lou at pinunasan ang dugo sa ilong. Lumayas ka dito, Louie. Wag na wag kang babalik dito. Pagsigaw ni Nanay Cassandra at nag-iwan lang ng ngiti ang lalaki. Nako, Gabriel naman, sana hindi mo na pinatulan. Sambit ni Nanay Cassandra at pinunasan niya ang mukha ni Gabriel na may bahid ng dugo. Hindi po pwedeng di ko siya putulan. Hindi po pwedeng di ko gawin para kay Shai. Walang pwedeng bumastos sa kanya. Saad nito at naglalakad papasok ng kusina para maghilamos. Nagpasensya si Nanay Cassandra sa mga taong kumakain sa karinderya nila. Gabriel, bakit may pasa ka sa mukha? Nagulat si Gabriel dahil sumulpot si Shai sa kusina. Hinagkan lang niya to at hindi sumagot sa katanungan nito. Bakit ka may pasa? Muling pagtatanong nito. Wala. Kumain na tayo, tapos na niluto ko. Paghalik niya sa noon nito. Kinagabihan, wala sa planong mapainom ni Gabriel habang nasa labas ng bahay nila Shai. Galit na galit siya lalong nakuhang bastusin ni Louie ang babaeng mahal niya. Bakit nagtatago ka ng sekreto sa akin? Pati si Mama at Carol ayaw sabihin kung bakit ka may pasa. Saad ni Shai at kumandong sa kanya. Si Lou, pumunta dito. Pagsasalita ni Gabriel, hindi kumibo si Shai at nakaramdam ng pangamba. Huwag kang matakot, malaki ang muscles ko. Kaya ko siyang tirisin. Kahit wala na akong abshay, kaya ko siyang patumbahin. Pagtawa ni Gabriel. Akmang lalagok ng alak si Gabriel pero inagaw ni Shai. Hindi ako matatakot basta kasama kita. Babasagin ko sa ulo niya to. Pagturo niya sa bote. Nakuha kong manahimik at lumayo sa kanya. Lalong nakuha kong mahalin siya. Hindi ko akalain na pupunta lang siya dito para manggulo. Asar na sinabi ni Shai. Si Lou naman, hindi umalis ng Bicol at gustong-gusto niyang makita si Shai. Nagsisisi pa rin siya sa ginawa niya kay Shai. Alam niyang may kasalanan ng dalawa sa kanya pero hindi pa rin tama ang ginawa niyang sapilitang pagtatalik kay Shai. Kinabukasan, maagang nagising si Shai para magtapon ng mga basura. 5:00 at madilim pa ang paligid. Babiyahe sila ni Gabriel papuntang Manila para ipakilala sa mga anak nito. Shai? Parang nakakita ng multo si Shai dahil halos mabato niya si Louie na biglang sumulpot. Huwag kang lalapit sa akin. Pinilit niya ang loob na hindi matakot dito.
Walang pagsagot at hinagkan niya ang babae. Nagpupumiglas si Shai pero mas hinigpitan nito ang pagyayakap sa kanya. I'm here to say sorry. Sa ilang taon na nakalipas, walang pinagbago at ikaw pa rin ang babaeng gusto ko. Alam kong nakapag-sorry na ako sa iyo bago magpakasal sa iba. Pero gusto kong tuluyan ng hugutin ang natitirang tinik sa puso ko. Galit ako at masama ang loob ko pagkatapos ng ilang taon. Kay Gabriel ka pa rin pala. Hindi gumagalaw si Shai habang nakayakap si Lou sa kanya. Marami akong insecurities kay Gabriel. Sa lahat ng makukuha niya, ikaw pa. Pinagsisisihan ko lahat na sinaktan kita. Alam ko ang patungkol sa trauma na pinagdaraanan mo. I'm really sorry. Kumawala ito kay Shai at lumuhod sa harapan niya. I want peace of mind, Shai. Araw-araw akong binabagabag ng bangungot na sinasaktan kita. Gusto ko na maging payapa ang puso at isip ko. Hinihingi ko ang kapatawaran mo. Pakiusap nito at hinawakan ng mukha niya. Tumayo ka, Lou. Pagpunas ni Shai sa luha niya. I'm sorry na ipagsuntukan pa ako kay Gabriel. Aminado naman akong nagselos. Naiinggit kasi kasama mo siya. Saad nito. Kung hindi mo pakakawalan ng puso mo sa nakaraan, patuloy kang masasaktan. Pareho lang tayong puno pa ang puso dahil sa nakaraan. Pero tulungan mo rin ang sarili mo. Pinapatawad na kita. Pero patawarin mo rin ang sarili mo. Saad ni Shai. Nagyuko lang si Lou at hawak ng mahigpit ang kamay niya. Tumango ito at muling tiningnan ang mga mata ni Shai. I will pray for your happiness, Lou. Sorry at salamat sa lahat ng nagawa mo. Ngumiti si Shai at hinagkan si Lou. Kumawala si Lou sa pagkakayakap kay Shai nang makita si Gabriel na papalapit. Hindi makatingin si Lou kay Gabriel na inakbayan si Shai. Please take good care of Shai, Gab. Tinapik niya ang balikat nito at ganun din ang ginawad ni Gabriel sa kanya. Take care of yourself and your family, bro. Pagngiti ni Gabriel, ngumiti si Louie at sumakay sa kotse nito. Naiwan ang dalawa habang pinagmamasdan ang paglayo ng kotse ni Lou. How are you, Shai? Pagtatanong ni Gabriel, ngumiti si Shai at nag-thumbs up. Pagpapatawad at kapatawaran lang palang solusyon sa lahat, saad ni Shai. Humalik si Gabriel sa ulo niya at naglakad muli ang dalawa papasok ng bakuran. Pagpapakilala kay Shai. Dad! Pagsalubong at pagyakap ng dalawa niyang anak. I miss you both. Para bang mga bata na sinalubong at hinalikan ni Gabriel ang dalawang anak. Who's she? Pagtatanong ni Brent sa kanya. Nagkatinginan si Hector at Gabriel. Well, our new mother. Sambit ni Hector at namilog ang mga mata ni Shai at Gabriel. Hello, nice to meet you. I'm Hector de Vera. Pakikipagkamay ng panganay na anak. I'm Brett de Vera. I'm Shaina. I prefer Shai for short. So here's a warm welcome. Sambit ni Gabriel at aminadong nabigla sa pagbati o salubong ng dalawang anak. We cooked for the both of you, Dad. And what do you prefer? Mom or Mama? Pagtatanong ni Hector kay Shai na namamangha sa pangyayari. Mama, sambit ni Shai. Okay, let's eat then, Mama, saad ni Brent at hinawakan ng kamay ni Shai. Napangiti si Gabriel dahil hindi siya nahirapan na ipakilala si Shai dahil itong dalawa na mismo ang nag-effort makilala ang nobya. Anak, kinakabahan ako sa reaksyon nyo. Bulong ni Gabriel habang kasama niya si Hector na nagsasandok ng pagkain. As long as you're happy, okay kami ni Brent. Me, I don't need guidance. May isip na ako. Pero si Brent, he needs a mom. Ginulo ni Gabriel ang buhok ni Hector at tinapik ang balikat. Good job, but please, huwag tutulad sa akin na maraming babae nun, okay? Saad ni Gabriel. Well, I can't promise, Dad. Pagtawa nito at nakitawa na rin si Gabriel. Payapang kumakain si Gabriel habang si Brent na napakaraming tanong kay Shai. So, she's dead? Pagkukumpirma ni Brent patungkol kay Sheena. Oo, Brent, pagsagot ni Shai. Sayang, actually, Kuya and I wants to have a younger sister. Buntis na po ba kayo, Ma? Namilog ang mga mata ni Shai at natawa. Alam ko na at nagmana nga talaga ang mga anak niyang sa kanya. Diretso kong manalita. Bulong ni Shai at tumatawa. After 9 months, you guys will meet your little sister. Saad ni Gabriel. Naramdaman ni Shai ang paa ni Gabriel na hinihimas ang binti niya.
kaya napatingin siya dito. Kindat lamang ang sagot nito. Ilang sandali na iwan si Shai at Hector sa lababo habang naghuhugas ng pinggan. I wanna be a chef someday, just like my dad. Pagkukwento nito kay Shai. Pareho tayo ng pangarap. Pagngiti ni Shai. Balita ko nga magaling ka magluto, magkarate, maglinis ng fish. Saad ni Hector. Kinuwento ba ni Gabriel sa'yo? Actually, hindi ako nagkakarate. Nanununtok lang. Pagtawa ni Shai. You're cool. Sana ganyan din ang girlfriend ko. Diretsyong sinabi nito. Gabriel! Lolo! Bulalas ni Hector. Nagulat ang matanda at nakita si Shai. Dad, I would like you to meet my... Naputol ang sasabihin ni Gabriel nang sumingit si Brent. She's Mama Shai. Nice to meet you, Iha. Pagngiti nito. Nice to meet you too po. Pagmano niya dito. Pakiramdam ni Shai hindi siya nahirapan na makisama sa pamilya ni Gabriel. Mainit ang pagsalubong nito sa kanya at turing anak na ang pakikisama ng ama ni Gabriel. Dumating ang gabi at hindi nakuhang makauwi ng dalawa pabalik sa Bicol. Nag-aya si Hector at Brent na sumama papuntang Bicol hanggat bakasyon pa sa eskwela. Payapang naliligo si Shai hanggang sa naramdaman na lang niya ang palad ni Gabriel sa binti niya. Sabi ko sa'yo ako lang maliligo mag-isa. Reklamo ni Shai. May regalo ko sa'yo. Saan nito habang walang tigil na hilahalikan nito ang dibdib niya. Naghahabol ng hininga si Shai dahil sa walang sawang paggalaw ni Gabriel upang maangkin ang buong pagkatao niya. Oh, what? Sambit nito. Basta. Diyos ko Lord! Bulalas ni Shai at binuhat siya nito papalabas ng banyo. Takip-takip ni Shai ang bibig dahil baka marinig sila ng dalawang anak ni Gabriel. Bakit pinipigilan mo umungol? Sob-sob ang lalaki sa kanya at hinalikan ng ilong niya. Nakakahiya, baka marinig. Mahinang sagot ni Shai. Walang makapigil kay Gabriel at mas pinainit pa ang nararamdaman niya para kay Shai. Kinabukasan, maagang bumiyahe ang apat papunta ng Bicol. Si Gabriel lang ang nag-iisang gising habang ang tatlo ay tulog. Ilang kalabit bago tuluyang magising si Shai. Huwag mo kong tulugan. Saad ni Gabriel. Sorry, napagod kasi ako. Bulong ni Shai at tumawa. Hindi makapaniwala si Gabriel na nangyayari na kasama niya si Shai. Pinakiusapan din ni Shai na itigil na ni Gabriel ang pagpapaimbestiga sa dating video nila ni Gabriel dahil ayaw na rin ng gulo at problema ni Shai. Mabuti at nakapagpaalam ng maayos si Lou sa kanya. Ilang oras ang nakalipas, tumigil ang sasakyan sa isang under construction na lote. Teka, pinagil ba ni Mr. Aldama ang establishment? Pagtatanong niya kay Gabriel. Here. Binasa ni Shai ang isang land title at nakapangalan ito kay Gabriel. Ikaw ang bumili? Pagtataka nito. For us, ipapatransfer ko ang land title sa'yo. Ito ang magiging bahay natin sa Bicol. Pagngiti nito sa kanya at hinagkan siya ng mahigpit ni Gabriel. Kahit hindi mo nagawin to, pero salamat Gabriel. Hinalikan niya ang lalaki at napansin niyang nag-iwas ng tingin ang dalawang anak ni Gabriel. Kaya nahiya si Shai. Let's go home. Pag-aya ni Gabriel at muling sumakay sa kotse ang dalawa para makauwi sa karinderya nila Shai. Oh, the name of your daughter, right? Pagtatanong ni Brent kay Shai at tumango ito bilang kasagutan. Iho, Shai! Pagbati ni Nanay Cassandra. Anak, say hello to Lola Cassandra. Si Hector at Brent po, mga anak ko. Pagpapakilala ni Brent kay Nanay Cassandra. Welcome sa Bicol, mga gwapong bata. Halika at kumain kayo. Pag-aya nito at sumunod naman ang dalawang bata. Shai, saglit lang, may naiwan ako sa sasakyan. Saad nito? Okay, sumunod ka ha, gutom na ako eh. Sagot niya at nagsimulang maglakad si Shai papalayo. Ilang saglit lamang. Yusuf, nasan ka na ba? Bulalas ni Gabriel habang kausap sa cellphone ng pinsan. Malapit na, Tado, wag kang atat. Galit na sagot ng pinsan niya. Napabuntong hininga si Gabriel at kinondisyon pa ang sarili. Nang dumating si Yusuf. Sa ka ba galing ha? Galit na tanong ni Gabriel kay Yusuf na kinukuha ang gitara sa likuran ng sasakyan. May kiss mark, kaya pala. Saad ni Gabriel at nakita si Carol na may bitbit ng bulaklak. Gabriel, bigyan mo kay Shai, bayaran mo ko 2,000 yan. Saad ni Carol at natawa si Gabriel. Daig ka pa ng 16 years old, Gab. Mas marunong pa silang manligaw mag-isa. Ikaw kailangan mo pa ng backup. Hay, kala mo naman kagandahan ng boses. Pang-aasar ni Yusuf. Sige na,
Dami niyo namang reklamo. Saad ni Gabriel. Ilang sandali, papalapit ng papalapit si Gabriel. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Para bang nanunood ng palabas sa telebisyon ang mga taong kumakain dahil sa paghaharana ni Gabriel kay Shai. Anak, ang boyfriend mo! Pagtuturo ni Nanay Cassandra. Puno ang bibig ni Shai na humarap kay Gabriel. Walang paghuya at diretsyo ng nilunok ang pagkain sa loob ng bibig. Nangangamatis ang buong mukha ni Shai dahil sa sobrang kilig. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Hindi niya akalain na haharanahin siya ni Gabriel habang si Yusuf na nagigitara. Learn to wait. Great things will come in time. Bulong ni Shai sa sarili habang pinapakinggan ang lalaking nagpapatibok ng puso sa kanya noon at hanggang ngayon. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm the lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, now that I found you. Please let me now you stay and let me love you, baby. Let me love you. Lumuhod si Gabriel at hinawakan ang kamay ni Shai. Natawa pa siyang may hawak pa itong tinidor. Siya na magdalo. Malakas na sabi ni Gabriel at natawa si Shai. Will you marry me? Sa pagbulaga ng banner na bitbit ni na Carol at Yusuf, na mali ang dala. Will you be my transgender wife for life? Tawang-tawa si Nanay Cassandra. Napakunot ng noo sa dalawa. Napilitang ngiti na lang sina Carol at Yusuf. Nakatanggap ng sapok si Gabriel kay Shai bago siya tumango. I love you, Shai. Huminga lang saglit at I love you too, Gabriel de Vera. Yes! 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 Sobrang saya nilang lahat. Makalipas ang 3 buwan. Ngayon na magaganap ang kasal ni na Gabriel at ni Shai. Halata na ang tiyan ni Shai at nagdadalang tao na siya. Ikakasal sila sa Jana Resort kung saan pagmamayari ng kaibigan nilang si Luis Aldama at asawa nitong si Jana. Kabado si Shai habang naglalakad papunta sa venue habang kasama si Nanay Cassandra. Ang ganda-ganda ng anak ko! Saad nito at hinalikan si Shai. Sigurado akong masaya ang papa mo at si Sheena na pinapanood ka sa langit. Ang saya ko anak dahil nakatagpo ka ng taong magmamahal higit pa sa pagmamahal mo sa kanya. Saad ni Nanay Cassandra. Salamat ma, ang dami ko pong natutunan kung paano maging mabuting ina. Pagyakap niya. Narating na nila ang venue at dito nakita ang malaparaiso na pagkakaayos. Hindi niya maiwasan na maluha habang naglalakad papalapit kay Gabriel. Habang nakatitig siya kay Gabriel, walang tigil ang puso niya sa pagtibok. Ilang sandali, nagtagpo ang dalawa at mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang kamay niya. Habang pinapakinggan nila ang sermon ng padre, para bang lumulutang si Shai habang katabi si Gabriel. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang oras sa mundo. Nasa atin kung paano ito papaganahin. Sa makabuluhan ba o sasayangin lamang to? Ang oras na binigay sa atin ay hindi kailangang madaliin dahil kadalasan ang pangmadalian ay siyang hindi pinakamakakabuti para sa atin. Pagkatapos ng 1 taon, nanganak si Shai ng babae at lalaki. Nakakambal ang mag-asawa. Nakuha niyang mahirapan dahil mukhang nagmana kay Gabriel ang anak nila. Tuwang-tuwa ang magkapatid na si Hector at Brent
dahil magkakaroon pa sila ng 2 kapatid. Lalong-lalo na si Gabriel dahil gusto din niya ang babaeng anak. May panghihinayang ang mag-asawa sa pagkawala ni Sheena, pero lahat ng ito ay may rason kung bakit may kailangan mawala sa iyong piling. Bumalik sa pag-aaral si Shai para sa katuparan sa pangarap niya sa culinary arts. Walang sawa sa pagsuporta ang asawa niyang si Gabriel dahil pareho lamang sila na nagtutulungan sa pangarap nila. Natutong maghintay si Shai at alam niyang darating lahat sa tamang panahon ang para sa kanya. Nakuha nilang magkahiwalay ni Gabriel pero muli silang pinagtagpo sa tamang pamamaraan at tamang panahon. Hindi mo kailangang madaliin ang bagay-bagay sa mundo. Kung para sa'yo talaga to, siguradong nakaguhit na ito sa iyong palad. Huwag mong paipagpilitan ng hindi po pwede dahil isasaktan mo lang ang sarili mo. Patuloy ka lang aasa sa bagay na hindi naman para sa'yo. Ang pagiging ina at ama ay isang papel sa mundo na kailanman hindi mapapalitan ng kahit na anong pera o bagay. Ang pagiging magulang ay hindi madali, lalo na't kung mawalay sa iyo ang iyong anak. Sa araw-araw na kinakailangan mo silang maaruga at maituro ang tamang landas. Wala nang mas magandang regalo sa pagiging ina at ama, kung kaya't mahalin ang magulang dahil sila ang taong magsisilbing ilaw at gabay para sa iyo. The best moments in life is patiently waiting because great things will come in due time. Ang pagtupad sa pangarap ay hindi kailanman masusukat sa edad at estado ng buhay. Just continue.